Let's pray po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay nyo ng time sa bawat isa ulit na magtipon-tipon po kami para po matuto ulit, Panginoon. Sa araw na ito, Lord God, nagpapasalamat po kami sa araw-araw na blessing na ipinagkakaloob mo po sa amin. And Lord, kayo po yung mag-guide, Panginoon, sa mga taong magsasalita ngayon, bigyan niyo po sila ng wisdom, Lord God. Para yung mga bagay na nagawa po nila, ma-share po sa amin, Panginoon. And then, buksan niyo po yung puso at isipan namin, Lord God, na maunawaan po namin. And Lord, sa mga taong wala rin po dito, Lord, ingatan niyo po sila, patuloy niyo pa rin po silang i-bless. And maraming salamat po, Panginoon, sa protection na binibigay niyo sa amin, Panginoon, lalo na po yung mga taong lumalabas, Panginoon, Lord God. And Lord, sana maging matapos po yung mastermind po namin ngayon and yung internet po namin, Lord God, magtuloy-tuloy po, Panginoon. Kayo po yung commit na, Panginoon, sa mastermind namin ngayon, Lord. Maraming salamat muli. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Siyempre, bago lang din po ako magsisimula para po, tawag dito, makilala po natin yung mga iba. So, i-shout out lang din po. Ayan, tawagin ko lang din po si Sir Carlos. Ayan, nasa duty po siya ngayon. Ayan, welcome po, sir. And kay Sir Harrison, yan, hindi nawawala sa Zoom. And then kay Ma'am Mary Ann, hello po. Yan, magandang bini-bini. And kay Ma'am Jackie Lu. Hindi, natakpan pa yung mukha ni. Kasi, di ba? And kay Sir Nestor, ayan, pinakabigatin sa atin. And then, kay, kay Sir Ramon, ayan, pinakamalakas sa hit. Laban. And then kay Ma'am Socorro, ayan, welcome po, Ma'am. And then, ayan, kay Sir Mark Pulmano, yung pinaka-founder po natin ng HIT, kung bakit po tayo nandito lahat. And then, kay Sir Millard, yan, nasa duty rin po. And then, kay Sir Jordan, ayan, nasa duty rin po. And then, kay Ma'am Sonia, hello po, from Riyadh. Tama, hello po, welcome din po sa grupo. And then, kay Ma'am Jenny, ayan, best director, grabe. And then, kay Ma'am Monique, yan, hello po, Ma'am Monique. And kay, sino pa ba? Yan, kay Ma'am Dory, welcome din po. And then kay Ma'am Joy, ayan, welcome din po. And then kay Sir JR, yan, from Samar naman po. And then kay Sir Froilan, family Bernardo, yan. And kay Ma'am Isha from Saudi. And then ito kay Sir Breg, ito po yung person na nag-direct po sa akin. And then kay Ma'am Cherry from Hong Kong. And then ito si Ma'am Ria, Tasyo yung nagme-mentor din po sa akin. And kay Ma'am Marites, ayan. And then kay Ma'am Jane. And then kay Ma'am Giu. Meron pa ba akong hindi na shout out? Na shout out ko naman na lahat, no? Ayan, na-shout out ko na rin naman. Siyempre, tawag dito, mas maganda rin po, magbibigay lang din po ako ng rule para at least maging aware po kayo. Mas maganda rin po na maging open mind and open heart po kayo para yung taong magtutok po, maan po natin, maunawaan po natin. And then, maganda rin po na yung cellphone ninyo, kung saan po kayo komportable para po hindi natutumba-tumba, 'di ba? Para mas maganda po yung para po makapag-focus kayo. And mas maganda rin po na maaari lang din po na hindi po sana tayo nakahiga kasi hindi po natin mamamalayan na nakatulog na pala tayo. So mas maganda lang po nakaupo na lang din po tayo. Okay? Para po tayo naman po kasi yung mga matututunan po natin dito, hindi natin maiintindihan. Okay po? And maganda rin po, pag may mga question din po kayo, mas maganda ipunin niyo na lang din po muna. Okay? Kaya nandito po tayo sa gathering ito, our mastermind, ituturo po sa atin kung paano
tawag dito, ituturo po sa atin yung ano, yung mga kaalaman or yung mga nakagawa kung paano sila nagkaroon ng top, okay? Kung paano rin po sila kumikita, okay? Para at least yung mga bagay kung saan po tayo nahihirapan, kung ano ba yung nagagawa nila, i-share po sa atin. Kaya mas maganda po, kinig po tayo sa mga taong nakakagawa. By the way, magpapakilala lang din po muna ako, nakalimutan ko, my name is Trin. From Kratos naman po ako. Ang taong nagpasok po sa akin dito si Sir Greg po. Kaya po nandito ako sa ganitong industry. And eto, hindi ko na rin naman po patatagalin. Tatawagin ko na rin po yung taong magsasalita ngayon. Okay? Mas maganda po focus. Bakit? Kasi taong to malupit, bago pa lang, pero nagagawa niyang kumita. And part-time. Kaya mas maganda po sa mga taong may mga trabaho po dito, kinig po tayo sa kanya kasi po may trabaho po siya pero nagagawa niyang ipagsabay yung business natin. So, kailangan lang din po nating magtanong kung paano, makinig para malaman din natin kung ano yung mga bagay na nagagawa niya and then kung paano na pagsasabay. Okay po, makakakuha po tayo sa kanya ng tip. Okay po, tatawagin ko na rin po. Okay, hindi ko na rin din naman po patatagalin. Okay, ayan, ibibigay ko na rin yung taong tatawagin ko, part-time, and then na-awardan din po siya ng Best Director, and then na-awardan din po siya, ito po yung top 6 natin dito sa HIT, okay? Hindi ko na rin po patatagalin, tatawagin ko na rin po, ibibigay ko na rin po yung mic kay Ma'am Jenny Arellano. Andiyan po ba siya? Palakpakan po natin siya. Hello. Good evening. Wait lang. Mag-share lang. Mag-share screen na ako, no? Wait lang. Ma'am, naka-co-host ka na po ata. Oo nga. Wala pa? Wait lang. Yes, co-host ka na, ma'am. Sige po. Proceed po. Hindi, wala pa ata. Nakakapag-share screen ka, ma'am? Yes, oo. Wala pa ba? Wala pa po. Wala pa po. Saglit. Kita na ba? Yes, opo. Ayun. So, good evening everyone. So, hello sa lahat. Ilan ba tayo? Parang napakadami. So, medyo nanibago ako kasi iba yung audience ko ngayon. So, usually kasi ang audience ko sa yung mga clients ko sa work. So, pasensya na. Medyo minsan mabilis ako magsalita. So, actually, mag-share lang naman ako kasi si Apria binigla ako yesterday lang yata. Mag-share na pala ako agad-agad. So, ayun. So, good evening sa mga OFW, sa mga nasa duty pa, sa mga nasa work. So, good morning kung anong oras na sa inyo dyan. So, hindi ko alam. So, sa buong team ng HITS, ayan, sa team ng Universe, sa team ko, Team Hunters, alam ko ano dyan yung iba. Though yung iba kasi is baka nasa biyahe pa. So, ayun. So, my name is Jenny Arellano po. So, actually, part-timer ako. And
To share lang, currently account manager po ako sa isang servicing manpower agency. So, if familiar kayo sa Selecta Ice Cream, so ako po yung account manager nung merchandisers. So, ang nililid ko is yung mga displayers sa mga convenience stores like 7-Eleven, Ministop. So, hawak ko is NCR area. So, ayun. So, medyo madami sila. So, pag nakakita kayo ng Selecta Ice Cream, ay, si Upgen, parang alam ko dyan siya nag-work. Related siya dyan. So, ayun. So, to share lang, so actually, bago naman ako napunta sa position ko sa work, same with Apria. Dati din akong promo girl. So, ayan, Selecta Push Girl. Kita niyo sa picture naman. So, pinagdaanan ko yan. So, actually, part-timer akong student that time. And then, kagandahan lang. So, nagtuloy-tuloy. So, after kong mag-study, pinromote ako ng company. So, until hindi na ako nakaalis sa kanila. So, hindi ko talaga na-experience na mag-apply sa iba't ibang company. So, dyan lang talaga. So, ngayon, I think nasa 7 years na akong regular. But 12 years na ako sa company ng alam ko. Kung hindi ako nagkakamali. So, ayun. And then, share ko. So, ito, nag-ready lang ako ng pictures. So, ayan, ganyan kadami yung teams namin. So, Team Manila. So, kami yung mga red ni Selecta sa Manila. So, actually, andiyan dyan si Apdori. Siya kasi yung partner ko talaga. Ayan. Tapos, si Ma'am May before, alam ko wala lang ata siya ngayon. So, naging boss ko kasi siya dito. Siya yung upline ko naman dito kay Savior. Ayan. So, before, actually, madalas talaga, siguro mga 4 years na, sanay ako na ako yung nagbibigay ng award kami ng partner ko sa mga tao. So, nagulat lang ako kasi nung Sunday ba yun. So, hindi ko alam na medyo 5 yata yung award na na-receive ko. So, actually, 2 lang kasi na-expect ko eh. So, thank you, Uplines, yan, kila Sir Mark, kila Aplia. Kasi, parang, yung award kasi na yun, parang mas na-inspired ako. So, parang, actually, pinost ko siya. So, nakakatuwa lang. Yung mga big clients ko, nilike nila. So, parang, kasi nga, yung award ko pa dun is, may isang pinakagusto ko dun is yung most improving leader yata yun. Tama ba yung title? So, parang swak na swak eh. Kasi leader din naman ako sa work ko. So, parang nag-match pa siya. So, ayun, nag-congratulate sila. So, mukhang hindi naman negative sa kanila. So, thank God. So, ayun. And then, actually, bago naman ako nag-focus kay Savior and sinabi ko siya sa work ko. Dati na akong online seller. So, since lockdown kasi, naka-maternity leave kasi talaga ako noon. And then, after parang lumuwag yung lockdown natin, nag-isip talaga ako na, gusto ko nang may something na ibang magawa. So, sabi ko, yung madali lang, nakaya ko since may baby. So, ayun. So, ang ginawa ko, nag-reseller ako sa tao ko din talaga. So, ayun. And then, ayan, kung kita nyo naman sa picture, yung bahay ko na nilipatan ko lang, naging parang tindahan yung sala, wala pa akong gamit. So actually, parang may trend siya kasi una, nag-resell lang ako ng DV item. Tapos parang influensya nung isa kong direct dito, at parang wala pa yata siya, si Apconi. Sinunod ko yung beauty products naman. So ayan. Tapos parang after that, ilang weeks lang, biglang dumating sa point na parang mga damit naman, ganyan. So, ayun. Tapos parang one time, so ito na isang next picture. Ayun, actually nagpa-ID pa pala ako. So, bago naman kasi kay Savior, siguro 2016 pa, sanay na ako sa mga sa mga gaya nito, networking, ganyan. Kasi actually, ang una naging impluwensya sa akin yan, yung direct ko, si Apdori dito. Siya talaga yung una eh. So, bago pa yung kay Isensa, meron pa kami mga nauna. So, hindi ko na siya na-focus kasi nga bata pa noon, tapos basis sa work, hindi ko siya ma-manage. So, nag-stop siya. So, this year lang talaga ako nagtuloy-tuloy. So nataon, new normal tayo. So, ayun. Ayan. And then, bakit or paano ko ba nagustuhan si Savior? So, one time kasi, may nakita akong post ni
May, yung boss ko talaga dati. So, sabi ko, alam ko nag-uuno siya pero bakit parang may bago sa post niya? Iisa lang kaya ang company to. So, na-curious talaga ako. Tapos parang ginawa ko, I think July yun. Binrowse ko yung mga post niya. Tapos parang, ayan, yung nakita ko pa yung picture nila with Apria, tsaka yan ni Sir Mark. Sabi ko, talaga, former boss niya si Ma'am May. Tapos talaga seryoso, kikita niya ng one day yan. So parang, alam ko kasi yung boss ko na yan, sobrang busy niyan. So kung masipag na ako, parang triple yung sipag niya sa akin eh. So wala akong masabi sa kasipagan niyan. So ayan, then sa curiosity, yung shop niya, doon ako talaga doon ako unang nagka-interest kasi bago ko pa makita yan, nagkaroon kami ng project sa company na yung Unilever account na hawak namin, may mga link na din sila kasi nga new normal. So dinaan sa online yung pag-sell ng mga products. So parang sabi ko, parang same lang siya. So parang gusto ko din. Kasi actually, gusto ko kasi magka-Shopee, magka-Lazada, pero sabi ko parang hindi ko kaya yung time. So parang ito mas okay kasi hindi ako magpapak, ganyan. So pinanood ko yung video, ganyan. So binuksan ko. Parang amazing kasi add to cart lang ako, parang pala ako nag-Shopee. So diyan talaga yung diyan talaga ako nagka-interest. So ayun, tapos tinanong ko na siya, tinawagan ko siya, sabi ko, ma'am ano to, ganyan. So ayun, nag-share lang siya, tapos ang ginawa niya lang, ginoin niya lang, pero binigay niya, pinag-chat niya sa akin si Ria, ayan, si Ate Ria. Nagulat ako, parang binention sa akin ni Ria na, actually, ma'am, dati mo kung promo girl Magnum yung hawak ko. Sabi ko, really? So, hindi ko talaga alam. Kasi nga, ang dami kasi namin naging tao. So, isa pala siya doon. Tapos, nag-send siya ng pictures, ganyan. So, hanggang nagkwentuhan na lang kami. So, ayun, sabi ko, wow, nakakatuwa ka naman. Kasi parang, ang line narating niya, parang mas naging successful pa siya. Sa akin daw, ako naman interior, okay naman. Pero, syempre, mas kumikita talaga siya ng malaki because of Savior. So, doon ako mas nagka-interest kasi, yung mentor ko, na dati kong tao, sobrang napaka-down to earth, na parang hindi ko lubos naisip na dati ko siyang promo. Dati siya sa office. Narakitera, ganyan. So, ayun, para nakapalagayang loob. So, makwento, ganyan. Tapos, na-follow up. So, yun talaga yung nagustuhan ko Napaka-approachable. Tapos, talagang talagang re-replyan ka, madaling araw man yan or what. So, yun. Isa yun sa nagtuloy-tuloy na nagka-interest talaga ako kay Xavier na gawin din talaga siya. So, ayun. And then, Jen, paano ba nagawang mapabilang sa top earner agad? So, actually, simple lang. After kong mag-enroll ng e-commerce, makagraduate, sinundan ko kasi yung yung instruction talaga nila. And si Apria din, lahat sinasabi niya, ma'am, ito, ma'am, ito, ma'am, ito. So, okay, fine. So, yan, gumawa ako ng pages. Parang, minsan kasi may mood tayo na parang in 1 hour, kaya mong gawin yung isang bagay. Because actually, medyo madami Nakagawa yata ako ng 5 pages niyan. So, dyan ako nag-start. Gumawa ako ng pages kasi alam ko naman din siyang gawin. So, siya yung una kong ginawa. Tapos parang pinuno ko ng post. Inapi ko halos lahat ng nasa page ni Apia, ni Apmay. And sa iba pang member, hindi actually sa uno, hindi lang sa Savior Naghanap ako ng mga lahat ng product knowledge, about Savior, ganyan. So, sinundan ko lang siya. Tapos, pinalay ko sa mga friends ko. Then, bago ako nag-join sa mga buy and sell groups kasi yun yung sinabi. So, after mo gumawa ng page, mag-join ka sa mga buy and sell group na actually dapat 50,000 up ang member. So, ayun, ginawa ko yun. Kasi before member na ako ng iba, though, mababa yung mga members. So, tinuloy ko lang. Tapos, nag-send sila ng daily task. So, binasa ko siya. Sabi ko, ang haba-haba naman ito. Parang, kaya ko bang gawin to? So, ang ginawa ko, sinave ko siya sa notepad ko. So, ayan, in-screenshot ko na lang siya dito. So, as in talagang consistent na parang every morning, lunch, since morning person nga ako na-share ko before, ginagawa ko talaga siya. 5 a.m. pa lang yata, nag-share na ako. Actually, hindi nga yung 2-3 yata yung sinabi nila before. Minsan more than pa yung pag-share ko. Thank God, di naman ako nabablock or what. So, ayun, kaka-share. Kasi nga, parang gusto ko na sabi ko, what if kaya gawin ko lang to ng 3 months consistent? Siguro 3 months muna. Gusto ko makita ano yung result. Kasi nung nag-online ako from July to August, yata yun. Nagawa ko siya parang
first week, walang umu-order sa'yo. Tapos parang after a week, ayan na. Parang nag-net na ako ng 500 to 1K. Nakita ko per week. So, happy na ako na meron akong spare na 2,000 per month. So, ayun. Nagbago na nagbago. So, sabi ko, gawin ko din kaya siya kay Savior or kay Uno. So, i-share ko din yung mga products sa mga buy and sell group. Kasi ako, alam ko, sa mga friends ko sa Facebook, walang bibili sa akin. Actually, wala talaga eh. So, iba yung market. Doon ako na-amaze kasi hindi ko kilala yung mga tao. Tapos, ang dami bumibili sa'yo. Lagi may inquiry, ganyan. Tapos, ang nakakatawa pa doon, sobrang tulungan kasi sa team. Parang, hindi papafeel sa'yo, lalo ng uplines mo. Yan, si Apria na. Pagkain mo, bahala ka na sa buhay mo. Hindi eh. Parang, mag-uumpisa ka pala na turuan ka niya. Turuan ka ng buong team. Tapos parang, actually, nasa ibang line na nga, binibigyan pa kami ng customer kasi, Miss Jen, malapit sa ito. Sige, add kita, ganyan. Tapos nag-follow up pa. So, alam mo yun, parang ang ganding lang ng team kasi parang, bigayan talaga siya. So, hindi ka papabayaan. Ano yung mga tips nila, ganyan. Tapos yung tuturuan ka nila. Hindi lang isa yung magtuturo talaga sa'yo eh. So, ayun. Tapos, nung nagkaroon ako ng shop, ayan. So, after that pala, para sa pag-post kay Marketplace na na-mention din nila, ayan, nag-save ako sa notepad ko din para mabilis ako everyday magpo-post. Kasi effective siya eh. Effective siya na everyday gagawin mo to. So, yun yung actually nagpa-top earner sa. Hindi ko akalain maging top earner ako kasi alam ko ang sales ko lang yata niya around 25,000. Parang ganun yata. Ganun lang yung estimate ko. Tsaka isang product lang siya. So, nakakatuwa lang. Magiging top earner ka na pala doon. And actually, yung amount na yun, na pinurchase ko sa shop ko, with help of my teams kasi yun. So, hindi ko lang siya ako yung gumawa. So, 4 kami yatang gumawa niyan kung bakit ko nakuha yan. So, alam ko this month magagawa din nila yan. Hindi na lang ako, alam ko magagawa na rin ng iba kong apply. So, ayun. And then, paano ba ako nag-adjust dun sa, kahit busy sa work or ano yung secret? Actually, number 1, I pray. Kasi nung nag-join ako actually, ang money ko lang talaga nun is yung pinapaikot ko sa online selling. So, ginamit ko siya, bahala si Batman. So, yun sa isip ko. Kasi feeling ko, hindi naman ito ibigay sa akin ni Lord kung kung hindi para sa akin eh. Tapos pagka-join ko noon, parang after a week, sabay may e-commerce training, tapos 2,000 agad. Okay, sige. Umuuna lang din ako. May laman Gcash ko, send ng payment. Okay. Tapos na-delay pa sa schedule. After 2 weeks pa. Tapos parang nawala lang ng gana that time eh. Kaya tuloy lang, ganyan. Pero after naman ng training, tuloy-tuloy na. Tapos, itong 2, 3, 4 ko, actually, hindi ko ito makakalimutan. Galing to kay Coach Rian Saldana, yung e-com trainer natin. Ito talaga yung 3 words na sabi niya, kung papasukin mo yung business na to, ito yung 3 bagay na dapat meron ka. Yes, time, kasi, porket sinabi kasi, hindi naman kasi porket sinabi ng mga uplines mo, or kung sino man yung pasok sa'yo dito na tutulungan kita, papabayaan mo na sila, hindi eh. Kasi business kasi natin to eh. Business ko to, kasi nag-invest ako dito, pero kaya dapat bibigyan ko siya ng time. Kasi dapat alam mo siyang paganahin, alam mo siyang trabahuhin para maging successful ka. Kagaya ng mga appliance mo kasi nagawa nila eh. So kung gagawin mo kung ano tinuturo nila, I'm sure mangyayari din sa nangyayari sa kanila right now. And pangalawa, magkaroon ka lang ng commitment. Kasi ako naman, sabi ko, parang kahit busy ako sa work, pero nag-commit na ako dito. Kasi pag hindi ko ginawa kasi si Savers or si Uno, hindi ko alam ano pa yung ibang business na magpapabago or magkakapagbigay sa akin ng time freedom. Kasi ngayon kasi may anak na ako, ayan, may family na ako. Gusto ko kasing bahay na lang eh. Kaya gusto ko talaga magkaroon ng online business. So sabi ko, aaralin ko to, gagawin ko talaga to. Ano naman yung mangyari? Siguro after a year, kahit i-give up ko yung work ko, gagawin ko. Kasi feeling ko kaya ko naman siyang gawin. Kinaya nga ng nila Apria eh. Kinaya nga ng iba, ng mga sharer na may laundry girl, sobrang amaze na amaze ako, may security guard. So why not me? Na-train na din naman ako. And alam ko naman na
may mga source of people, may mga friends ka naman na alam mo gusto rin. So, pili ko kaya ko. Kaya, ayun, limit ko yung sarili ko na gagawin ko na talaga siya. So, alam ko marami negativities along the way. Kaya, minsan iniiwasan ko talaga siya. Kaya, ayun, kailangan lang positive thinker ka lagi. So, yun yung lagi kong tinatandaan. Kapag alam ko na medyo naninega na ako, so, ang ginagawa ko, nag-watch ako ng recorded videos. Tapos parang, minsan kapag biglang tinag ako ni Upmart, ni Apria na manood ng live doon sa Animated Network. Yung kay Uno na live, pag minsan parang dumating sa point na sumakto sa akin yung topic, so parang tuwan-tuwa ako. Parang, ayun, na-motivate naman ako ulit. So, minsan nag-browse ako sa YouTube, ganyan, doon sa Hits International. So, lahat naman kasi ng trainings natin, record doon. So, manonood ka lang. Tapos, dapat din, ito, coachable ka, sabi ni Rian. So, coachable ka, kasi hindi mo kasi ma-adapt lahat ng ituturo sa'yo or matututunan kung hindi mo tatanggapin or pakikinggan yung ituturo sa'yo ng mga apply mo. Kaya sabihin mo na, promo girl ko lang naman dati, manager ako ngayon eh. So, mas magaling ako sa kanya. Hindi eh. Kasi nagpaka-empty glass ako. Kasi noong una, si Apria, pag sinasabi niya, Ma'am Jen, ganito. Alam ko na yan kasi dati na ako distributor ng ganito. Alam ko na yan. So, parang after a week, na-realize ko na, bakit ako ganun sumagot? Alam ko siya, pero hindi ko naman siya ginawa. So parang doon nag-start yung thinking ko na, sige, aaralin ko to. Kasi one time, after, di ko alam kung 3 weeks na ba yun, nag-send siya sa akin ng multiple account. Ito yung 1 versus 15 accounts yata yun na video. Sa kabisihan ko kasi sa work, hindi ko siya napanood talaga ng isang panooran lang. Natapos ko siya actually 1 linggo. So, doon kami realize, shucks, ganito pala siya mag-work. Kasi dati, may mga downlines na ako sa ibang company, pero hindi ko alam na yung multiple accounts pala, ganun pala siya, ganun ka pala kikita. So, inabot ako ng 1 linggo bago ko ma-realize na, shucks, ganito pala siya dapat talaga. So, bakit dinelay ko pa? So, ayun. Tapos dapat, lagi ka lang yes, apply. Kasi, sila kasi mas nakakaalam kasi sila na yung naging successful dyan. So, yun, ayun. So, yun lang siguro yung masishare ko. So, thank you. I hope may nabigay akong tips. Ayun. So, thank you everyone. Parang bigla ako na-kidnap. Galing lang namin sa may Baclaran. So, pasensya na po. Medyo haggard lang. So, yon grabe, no? Ang galing ni Ma'am Jenny. Kahit na ilang buwan pa lang po siya na ginagawa niya po yung negosyo po natin. Pero still, alam mo yun, hindi kasi lahat ng bago kayang magsalita ng ganyan eh. Then at the same time, alam mo yun, isang araw ko lang yata nasabi sa kanya na mag-share siya kung paano niya po nagawa na mag-hit stop earner. Then hindi ko din in-expect na naka-PowerPoint. So, ang galing lang din, 'di ba? Pero nakaka-proud lang din kasi biruin mo, yung bago mo lang din na binibuild din na leader, ganyan, sobrang empty glass. Tapos, hindi niya tinitignan kung ano po yung naging background ko kahit na po yung, alam mo yun, kasi may mga ganun minsan eh. Yung minsan may mga nakakausap ako, yung like na mga sundalo, di ba? Yung medyo pag alam nila yung nalaman nila yung sample, nalaman yung rango nila. So, parang nag-iiba na yung yung timpla. So, parang ang nangyayari, kung ano yung nagiging rango nila doon, na-apply po nila dito sa ginagawa natin. Kasi parang lang din yan sa dentista, di ba? So, kung masakit yung ipin mo, saan ka ba pupunta? Sa tubero o sa dentista? O, di ba? Syempre sa dentista. Kasi, alam niya po yung gamot dun sa sakit ng ipin mo. Yung tubero, sasabihin niya lang naman kung ano yung pwede niyang sabihin sa'yo na gamot, like yung mefenamic acid. Pero yung dentista, mas alam niya po yung pwedeng ibigay sa'yo na gamot. Parang ganito din po sa ginagawa natin. Syempre, kung wala ka pong ganong alam, dito pa sa ginagawa natin, bago ka pa lang din, although yan,
kung may mga professionals din po dito, ano lang po, mas maganda po yung talagang sinabi ni Ma'am Jenny na mag-empty glass ka lang din talaga. Kasi pagdating sa field mo, pag kami po yung may tanong dyan, magtatanong kami kasi kayo po yung mas may alam. Pero pagka dito, talagang mag-empty glass. So ang galing, no? Parang na ano ko na hindi ko in-expect yung may topic siya na gano'n. So yun, thank you Ma'am Jenny, grabe ka. Na kahit bago pa lang, alam mo yun, napaka goal getter din po nila. Gusto nila lahat ng awards may hit nila eh. 'Di ba? Yun yung nakaka-proud kasi lahat ng tinuturo mo, lahat ng sinasabi mo, sinusunod talaga nila. And ang side effect po kasi noon, yung income. So yun, nakita nyo, nakapag-hit po sila ng awards, best director, hit stop earner, naging most improved leader. Kasi alam mo yun, kahit wala siyang signal, ginagawa niya pa rin ng paraan para makapasok. Nung nakaraan nga yan, hindi nga siya gano'n nakakapasok sa Zoom eh. Alam niyo kung bakit? Kasi pa siya eh, umiinom po kasi siya ng gamot si ma'am nung nakaraan. So, alam mo yung pinipilit niya, yun nga lang nakakatulog na siguro. Sabi ko, bakit kaya naka-on pa rin yung Zoom nito ni Ma'am Jenny? Siguro nakatulog. Diba? Pero alam mo yun, kahit na sobrang pagod sa trabaho, still, diba? Talagang ginagawa niya ng paraan gawin po yung negosyo. Feeling ko nga hindi na siya natutulog eh, kasi parang time to time kami magka-chat, nagkakausap kami palagi, nakapagkwentuhan na kami ng buhay, diba? So, alam mo yung buhay, alam mo yung deepest way ng mga yung mga bago, yung mga leaders mo na binibuild, kasi alam mo yung why nila, kung bakit nila ginawa to. So, ayun, grabe, no? Yun, tapos na po tayo sa isang speaker natin. Then, syempre, prepare na tayo para sa pangalawa. Malupit to. Actually, yung kinita din po nito, di ba, consistent top earner na siya. Kasi kung isang beses niya lang nagawa, ang tawag doon, chamba eh. Di ba, kumita siya ng almost nasa 50,000. Then last month, kumita po siya ulit ng malaki, kahit na sobrang pagod din niya sa trabaho. Alam mo yung back and forth, Bicol? Sino kaya nun? Ako, hindi ko kaya yun eh. Mag-drive nga lang ako ng Caloocan to Magallanes. Pupunta lang ako dun sa kampo ng mga sundalo. Pagod na ako eh. Yung pabalik pa kaya. 'Di ba? So, etong tao na to, hindi ko alam kung saan kumukuha ng energy to minsan eh. Kasi lagi sinasabi, laban lang, team gold, 'di ba? 'Di ba? Ang nakakatuwang part kasi napaka-empty glass din po nitong tao na to. Sobrang bilib ako dito kasi time to time lagi din nagpapakausap to kay Sir Mark eh. 'Di ba kumakain si Sir Mark, may may sasalang ako. Meron, meron ka ba dyan? Kala mo naman, di ba? Hindi, alam mo yun, may yung ganito, may pay-in, ganun-ganun, magpa-process na lang din siya ng pay-in. Nagugulat na lang kami, may pay-in din siya. So, kaya niya na gawin. Kahit na, alam mo yun, wala si Sir Mark, kahit na yung mga leaders niya, kaya niya na din pong kausapin. Then, yun, nung nakaraan, naka-attend ako sa meeting nito eh. Grabe din to magsalita eh. Talagang nandidikdik din eh, di ba? So, yun, laban lang. Yan, pakilala ko na po, binibigay ko na po sa inyo si Sir Ramon Bello, ang currently top 5 ng buong hits. Yan, laban lang. Yan, grabe. Salamat Apriya sa sa akin. So, ngayon i-share ko sa inyo kung paano ko rin na-hit yung top 5 na yan. So, pakilala muna ako. So, my name is Ramon Bello po. So, company driver. So, kung sa trabaho lang, halos lahat ng trabaho in-applyan ko. Naging janitor po ako. Naging K9 security guard po ako. Tapos naging pahinanti po ako, naging driver po ako. Kulang na lang maging manager. Kaso wala pong nangyayari sa labas. Kahit anong gawin mo, kahit anong trambling mo dyan sa labas magtrabaho, wala pong mangyayari. So, i-share screen ko lang po yung ko. Sana. Wait lang. Photos. Wait lang po may share screen lang po ako. Wait lang.
Wait lang ha. May na yung signal ng ano ko eh. Sabaw. Wait lang. So, ngiti muna kayo kasi wait lang, hinahanap ko lang. Nawala. Ayan. Ayan na, meron na. Yes, Ayan. meron na. Ay, grabe yan. Top 5. Hindi ko rin nga akalain na maka top 5 ako eh. So, yun. Share ko lang sa'yo kung paano ko nagawa yung top 5 na yan. So, kasi kung sa trabaho lang talaga, halos kahit anong trambling ko, wala talaga eh. Pero pasalamat din ako kasi na-hit ko na rin yung 15 accounts ko ngayon. So, pasalamat din ako kay Upmark. So, i-share ko lang sa inyo kung paano ko nagawa yan. So, simple lang naman kasi, back to basics ka lang lagi. Parang ano lang ba yan, check-in lang ba yan eh. Parang yung ginagawa natin, paulit-ulit mo lang siyang gawin. Huwag ka pumayag na wala kang may invite, wala kang makakausap araw-araw. Kasi minsan, ang gagawin mo lang naman, back to basic, gagawa ka ng GC, tapos papakausap mo kay Upmark, kailangan lagi mabibideo call nyo. Tapos kailangan ma-close nyo yung tao. Kasi pag once na hinayaan mo lang, halimbawa, di mo na-close yung tao, umayaw, okay, tabi ka, kilid ka, hanap ka na naman ng iba. Kasi ako, yung ginagawa ko, habang nagdadrive ako, kada parking ng sasakyan ko, nagagawa ko ng GC, kakausap ako ng tao. Minsan nga, kahit nagdadrive ako, hawak ko yung cellphone ko, kakausap ako ng tao kasi huwag ka pumayag araw-araw. Lumilipas yung oras na wala kang ginagawa dyan. Kailangan mo lang talaga ratratin. Kasi unang-una, malapit na yung Pasko. Kasi sa akin, minsan parang kasi tapuan ako dati. Parang humina ako eh. Kasi minsan, di ako makapagsalang kay Upmark eh. Minsan kasi sobrang hataw sa biyahe. Yung nakapokus ako sa matapos ko muna yung 15 accounts ko. So ngayon na natapos ko na, back na naman ulit ako. Alam mo yon. So kasi yung gagawin mo lang, back to basic ka lang lagi. Halimbawa, mahirapan ka, wala kang ma-invite. Pahinga ka konti, tapos salang ka na naman. Kasi kahit anong gawin mo ngayon sa trabaho mo, paulit-ulit mo lang ginagawa, di ka rin nagsasawa dyan. Kasi dito sa business natin, ulit-ulitin mo rin siya. Kasi paulit-ulit lang tayo magtatrabaho. Pero ito naman yung kagandahan dito sa business natin, pag inulit-ulit mo, mas malaki talaga kikitain mo. Kasi alam mo yon, sinasabi ko nga, pag may sinasalang ka, di ba? Kasi parang basic lang talaga naman ginagawa natin eh. Kasi marami din kasamahan natin, nahihirapan, ganito, ganyan, di alam gagawin. Pero alam mo yon, pag once na nagsasaing ka ng kanin, di ba sinasalang mo, binabantayan mo, kahit dahan-dahan yung apoy, maluluto yan. Parang dito sa atin, gawa ka ng GC, salang mo siya, o may pakausap po, ganito. O, pag once na tinuloy-tuloy mo lang yan, meron kang may mabubunot at may mabubunot ka na tao. Kasi, sa karamihan na ginawa ko na GC, pag tuloy-tuloy mo lang ginagawa, merong sasali talaga eh. Wala kang may na walang sasali. Kasi sa mga bago, habang bago kayo ngayon, kahit anong galing nyo sa pag-aaral, kung hindi nyo naman na-apply yan, kasi araw-araw tayo nagti-training, araw-araw, lahat, ang dami nyo nang alam eh, ang dami nyong alam knowledge, kaso pagtapos nito, mamaya, natulog ka na, pasma, wala tayong mangyayari dyan. Kasi, pag once na natapos mo yung ganitong training, may training tayo, ang dami nag-share, baliw na baliw. Tapos mamaya, bukas naman, matutulog na ako. Bukas ko nagagawin. Paano kung ngayon pala, mabubunot mo na yung leader mo, yung mag-15 account sa'yo. Tapos ikaw dyan, panay imo-imo ka, di ba na yung reklamo. Alam mo yun?
Kasi sabi nga, sa labas nga, pag nagtatrabaho ka, panay reklamo mo rin sa boss mo. Kaso nga lang, anong nangyayari sa'yo? Pasmado na tayo sa trabaho. Kahit anong gawin mo. Kasi ako nga, sa katagalan ko na nagtatrabaho. Biruin mo, sa katagalan ko nagtatrabaho, na-invite ako dati dito sa larangan ng ganitong business. 2010, December. So ngayon, December na naman, halos mag 10 years na rin ako. Kaso ginawa ko lang siya 3 years, suminto ako ng 7 years. Hindi pa ako tinigilan niya ni Upmark. Kinukumusta ako kasi yung nag-invite sa akin, hindi yan si Upmark. So yung pinsan niya, yung babae, si Up Giselle. So pasalamat din ako kay Up Giselle kasi nakapunta ako sa ganitong larangan ng business na sobrang ganda ng sistema natin. Tsaka sobrang salamat ako kay Upmark kasi biruin mo 7 years din niya ako tinigilan. Belo, kumusta ka na? Kumusta ka na dyan sa trabaho? Alam mo yun? Kasi sabi ko, Up, huwag ka mag-alala, babalik at babalik ako. Kasi sabi ko, si Apbal nga, kasabayan. Si Apbal nga, nauna ako, kaya Priya, nauna ako. Kaso ang kaibahan, biruin mo, kahit nauna ka man, o bago ka, kung wala kang gagawin, wala mangyayari sa'yo. Pasma ka, boy. Kahit anong gawin mo dyan. Huwag ka mag-iimo-imo kasi ngayon, trabaho talaga. Kailangan mo step up. Kahit bago ka lang. Kung kailangan mo naman itry na ilatag, pag-trainingan yung mga negative, trainingan mo. Kasi balang araw, gagaling at gagaling ka. Kasi tatanungin mo lang si upline mo, Apo, ganito, may pain ako, ganito gagawin. Kasi sobrang daming alam mo na yan. Sasabihin mo, ay, alam ko na yan, paulit-ulit. Ay, walang mangyayari sa atin yan. Kung sabihin mo, alam ko na yan, alam ko na yan. Kasi kung alam mo na to, dapat hindi ka nagtatrabaho. Dapat mayaman ka na. Di ba? Kasi si Upmark nga, sobrang laki nang kinikita. Hindi mo masabi na sabi niya, alam ko na yan eh. Kasi kagaya rin ako sa labas. Di ba sa trabaho mo, pag sinabi mo, trabaho ko ganito. Sa trabaho mo sa labas siyempre alam mo na yan. Yan talaga yung alam mo kasi trabaho mo yan eh, kung anong position mo, di ba? Pero dito sa atin na ginagawa natin na business, kung alam mo na to, kung wala ka na resulta dyan, pasma ka talaga. Kailangan maglabas ka ng resulta kasi ito nga na may award na ganito eh. Sobrang di ko naman inaasahan na mag-top 5 ako kasi gawin mo, pasalamat din ako sa grupo ko sa Gold. Kasi kung di din dahil sa kanila, di ko rin makuha yung ganito kasi pag once na sobrang tigas ng ulo mo, di ka nag-ano kay upline mo, pagawa ka ng GC, wala kang ginagawa, power. Walang mangyayari sa pangarap mo, walang mangyayari sa kahit yung accounts mo dyan, ang dami-dami ng tao, tapos wala ka namang ginagawa, walang mangyayari. Kaya kailangan, trabahuin natin. Huwag ka muna mag-imo-imo. Alam mo yon, ako, di ko naman sinasabi na, ganun kasi ako dati, ganun eh. Yung power lang ako, wala akong ginagawa. Kasi biruin mo, 3 years. Kung sa pag-invite lang ng tao, dala ng tao, sobrang dali na lang ngayon kasi online tayo eh. Alam mo yon, online tayo eh, makakausap ka lang. Kung negative, ublina ka yan, i-block mo rin. O kung negative yan, tabi ka. Hanap ako ng positive. Hanap ako ng tao na tutulungan ko na kagaya sa akin. Kung negative ka man, tabi. Bahala ka dyan. Kasi babalikan at babalikan kita. Times 10 ka na. Alam mo yun, yung mga taong nagne-negative sa'yo, family mo, friends mo, lahat yan. Huwag ka pumayag na sabihin nila na walang mangyayari sa'yo, sabihin sa'yo, wala naman pala nangyari sa'yo dyan eh. Paano pa kaya kung umano kami, sumama sa'yo, di pasmado tayo lahat. Di ba? Alam mo yun? Kaya kailangan yung resulta, yung gawin mo, ipakita mo talaga. Kahit bago ka lang kahit bago ka lang, kasasali mo lang. Kasi alam mo bakit? Kahit ikaw bago, ako matagal na, kung wala akong ginagawa na matagal, wala din, uunahan mo ako eh. Kasi biruin mo, ang tagal ko na. Ngayon, bumalik lang ako ng 2 months, noong October. Binakbak ko ulit. Sabi ko, laban ulit ako. Sabi ko, wala na akong utang kasi hindi ako makapag-ano nun kasi yung motor ko, nangungupahan ako ng bahay. Alam mo yun, sinasahod ko, magkano? 200 na titira. Minsan nga, nagtatrabaho, kahit piso, wala akong dala eh. Alam mo yun, yung power kasi yayaman sa labas sa trabaho. Sobrang hirap kasi alam mo yun, minsan, nagtatrabaho ka sa labas,
kung wala kang sideline na ganito, sa labas ka lang nagtrabaho, nahiya ka sa kasamahan mo kasi sabi mo, power, nag-ano ka ng ganyan, tapos wala ka naman pala, wala kang pera dyan. Alam mo yun? So, sa akin lang, sa mga bago, wag kayong papitiks-petiks. Kasi kailangan natin trabahuin yan. Wag mo na tingnan yung ginikita ng upline mo. Kasi pag once naman ikaw yung kumita ng malaki, hindi naman si upline yung gagastos niyan eh. Ikaw naman eh. Kasi alam mo yun, kasi kung puro ka lang pangarap, gawa-gawa ka ng goal sa dingding mo, makukuha ko yan. Di ka naman nag-i-invite, di ka naman nagagawa ng mga GC, di ba? Wala din, nag-aantay ka lang ng swerte. Wala namang darating sa'yo na swerte. Kailangan mo pa rin mag-aksyon. Alam mo yun? Kasi ngayong sa ganitong 2021 na malapit, kung wala pa rin gagawin, pasmado ka talaga. Kasi sa katagalan ko na nagtatrabaho, alam mo yun, si boss lang ang yayaman, pero tayo, pasmado. Kaya kung kailangan mo magsalang dyan, bunot ka ng bunot. Add ka lang ng add ng mga tao. Huwag kang susuko. Alam mo yun? Kasi karamihan ng na-invite mo, papasahin ka lang, ganito, sasali ako. Alam mo yun? Mag-15 accounts ako sa'yo, nakailang buwan na, doon ka lang naka-standby. Sayang. Kailangan, pag pinaasa ka ng ganun, umabot lang ng 5 araw na o sabi natin 2 araw na di pa umano yan, gilid ka muna, antay ka na lang dyan, follow up ka, bunot ka na ng bunot ng tao. Alam mo yun, huwag ka pumayag na araw-araw lumilipas yung oras, di ba? Lumilipas yung taon, kasi di mo na maibalik eh. Kasi kagaya ko, biruin mo 7 years yung hindi ko ginawa yung ganitong business natin o sabihin natin 7 years. Nanghinayang din ako kaso wala ka na magawa eh. Past is past. Alam mo yon, now you know. Try one now. English yun. Alam mo yon, kailangan yung mga nakaraan mo dati, pabayaan mo na. Kasi wala na yun eh. Yung ngayon yung anuhin mo. Doon ka mag-focus sa ngayon. Kailangan mag-invite. Basic na basic, mag-invite. O pag may invite, may pay-in. O may close ka, kinabukasan, o may income ka. Ganun lang. Paulit-ulit mo lang gagawin. Kasi dyan sa trabaho natin, kinabukasan, papasok tayo. Sunod na araw, sahod na naman. O, di ba? Ganun lang. Dito naman sa atin, tatrabahuin mo. Hindi lang para sa grupo mo, hindi lang para sa iyo, para sa family mo. Kasi huwag ka pumayag na lagi ka lang nagpapalakpak. Kailangan ikaw naman yung pinapalakpakan. Tama? So, kung sa trabaho lang, huwag niyo akong anuhin sa ganyan trabaho kasi dati, biruin mo, sumasahod ako sa 15 days ko, sinasahod ko 18,000, 20,000, pero never mo makita yung anak mo, kukuha ka lang ng damit, darating ka sa bahay, tulog yung anak mo, uwi ka, tulog pa rin kasi biruin mo isang oras lang in out lang trabaho ko dati. Alam mo yun? Kaso wala pa rin eh. Wala. Dadagdag lang yung edad mo, alam mo yun? Tatanda ka na lang na walang mangyayari. Pero nakita mo yung ganitong business, huwag ka pumayag. Kailangan lumaban ka. Alam mo yun, kahit ako, biruin mo. 7 years, di ko siya ginawa. Pero di ako tumigil. Sabi ko, babalik ako. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa mga grupo diyan kung ang laki. Wala akong pakialam lahat. Pero basta nakapokus ako. Sabi ko, kung ano ngayon si Upline Bal, hahabulin ko yan. Kasi biruin mo si Upline Bal, laki ng grupo. Samantala kami magkasama dati nun. Nag-i-invite kami. Wala pang online tao sa tao. Dadalhin mo sa office. Pamasayan mo. Tapos pag di sumali, power, uuwi na. Pasma, pati ako dala-dala. Uwi na tayo, wala din. Alam mo yun, ganong part ng buhay. Pero ngayon, online. Chat mo lang, hello ma'am, pwede po kayo ma-share ng family business. Pag sabi, ayaw ko niyan, di okay, salamat. Hanap ka ulit. Kasi normal lang yan eh. Hello ma'am, chat ka ulit, add mo. Hello ma'am, ano po yun sir? Share po ako ng family business. Sige, try mo nga. Malay mo kung yan na yung mga leader mo pala na makuha, di ba? So yun lang sa akin, huwag kayo pumayag na lagi ka lang na
nagdi-training na di mo namang ina-actionan. Kailangan. Ngayon, training tayo. Mamaya, pagtapos nito, bakbak. Laban. Kailangan hugot yung hugot. Ka pumayag. Kasi kung yung wifi mo binabayaran, tapos di mo naman na anuhan, pasmado ka talaga. Alam mo yun? Yung nanginginig ka na pasma na, tapos wala pa rin na-invite, wala na ako close. Tapos sabihin mo, ang hirap. Yung ang hirap, yung wala ka naman ginagawa eh. Panay tingin ka lang ng mga video, panay ano ka lang, panay reklamo, alam mo yun? Di ba? Di ko sinasabi na kayo yun isa akin lang naman kasi reality, kahit ako, minsan wala kang magawa kasi habang nagdadrive ako, paano kaya gagawin ko? Siyempre, kailangan habang nagtatrabaho ka, pag may time ka na mahawakan yung cellphone, break time, sige, back. Huwag ka lang pumayag na mag-quit kasi pag nag-quit ka, umayaw ka rito, yung nangyari sa akin ng 7 years, ganun din mangyayari sa'yo. Kahit itatak mo sa bato yan, sigurin mo sa labas, wala nga nangyayari. Kahit anong tingnan mo dyan kahit anong sino pinakamatanda dyan sa mga katrabaho mo. Kung ano nangyari sa kanya, dinaanan niya, yan din yung dadaanan mo. Alam mo yun? Pasmado ka talaga, boy. Alam mo yun? Basta sa akin lang, yun lang. Ay, may share ko lang sa inyo. Huwag kayo pumayag na mapapasma. Alam mo yun? Laban lang. Kailangan natin iangat si Upmark. Kailangan natin itap 1 si Upmark. Kasi hindi tayo papayag na yung grupo natin lagi lang nagiging sa mahina na ranking. Kailangan lagi tayong laban. Di ba? So yun lang. Salamat. Salamat po. God bless. Salamat, Up. Yan, grabe. Ang galing ni Sir Ramon, di ba? Hello, good morning po sa mga 33 participants natin. Dumadami po tayo habang 33,000. 33 person na participants po natin. Kasi nasa mindset ko kasi 1,000 na eh. Soon kasi yung Zoom natin, hindi na magkakasya yung binabayad po ni Sir Mark hanggang 100 participants lang. Soon mag-upgrade na rin siya ng 500, 1,000, di ba? So yun kasi yung mindset eh. Yung maparami po natin yung bawat isa. Syempre, wag ka papayag na lagi ka lang din mag-isa. So, mas maganda kasi yung may kasama ka para hindi lang din po ikaw yung natututo. Diba? Tama, para less effort, para hindi mo na din sila turuan, diba? Kasi nakakati na sila ng Zoom. So, sabay-sabay kayo natututo. Ang dami ko natutunan kay Sir Bello eh. Inaabangan ko yung before and after. Sabi ko, bakit ang tagal nito? Wag next slide. Kasi nabibitin ako dun sa kwento niya. Yun kasi yung pagka nakatingin ka talaga sa cellphone, sa tablet. Alam mo, inaabangan mo yung next slide niya. Ganun kasi lagi kung hindi lang yung nagsasalita, kung ano yung mga next slide. So sabi ko, tagal ko nakaganto. Sabi ko, ang tagal nung next slide. Yung pala, yun lang talaga yung slide. 'Di ba? Pero grabe, ang dami niyang sinabi na word of wisdom. So, hindi kasi biro yung makapagsalita ka ng ganun eh. 'Di ba? Yung talagang sinasabi na yung tabi ka diyan, tabi kayo, mga negative kayo. 'Di ba? Wala na siyang pakialam sa rejection, sa challenge. Kumbaga pasmado na talaga siya eh. 'Di ba? Kasi kahit ako pasmado na din ako dati sa trabaho eh. Almost 10 years ko siya ginagawa araw-gabi. So, alam mo yun, kumbaga yung pagod, puyat, parang nung ginawa ko na rin po yung negosyo natin, parang alam mo yun, sanay na ako, pasmado na ako, kumbaga ingrow na sa akin yung pagod eh. Yung umuwi na nga lang ng alas 3, alas 4, parang normal na sa akin yun eh. Kasi usually, ang uwi ko kasi, alas 5, alas 6 nung nagtatrabaho ako kasi may work pa ako ng gabi. So kumbaga, pasmado na rin ako sa trabaho. Minsan hindi lang pasmado yung katawan eh, pati daw muka. Kasi sobrang alam mo yun, pagod na pagod ka na, talagang all in na. Wala na talagang alam mo yun, wala nang pwedeng itira. Kasi sobrang nakadrain din talaga mag-work. So kumbaga, syempre, sabi nga nila, you only live once. So isang beses lang daw tayo mabuhay sa mundo, enjoyin mo na. So kung ikaw, di ba, syempre, gagawin mo naman din part-time yung business, pagpaguran mo na din, habang alam mo yun, hanggang nasa iyo pa yung kabataan, hanggang nasa iyo pa yung lakas, talagang gawin mo na siya ng gawin. Kasi sabihin natin, nasa 30 years old ka po ngayon,
gawin mo yung negosyo siguro ng at 5 years. Isang taon, trabahuhin mo, wag kang muna maghanap ng resulta. Pangalawang taon, trabahuhin mo, wag ka muna maghanap ng resulta. Kumikita ka na yan, sure ako, kahit nga isang taon, kumikita ka na yan eh. Pangatlong taon, wag ka pa rin maghanap ng resulta. Kasi sigurado ako, nakapaglabas ka na rin ng resulta yan, nakapaglabas ka na ng kotse. Diba? Pero hindi mo napapansin, kaka-take action mo, diba, pang 5th year mo dito, nakabili ka na ng bahay. Diba? Kasi sigurado ko, ang laki na ng kininta mo eh. Kumbaga wag mo lang focus on take action. Wag mo munang hanapin yung result. Focus on, nakalimutan ko yung ko nun eh, yung sinasabi ko na word of wisdom nun. Pero nakakabilib, sobrang alam mo yun, ako mismo naiisip ko pa lang yung sinasabi niya na nagda-drive siya ng Manila to Bicol. Tapos sa isang buwan, ilan yung balikan nila doon. Napapagod talaga ako eh. Sabi ko, paano niya nagagawa na ang galing ng katawan niya. Tapos sabi ko, dapat hindi ganyan yung katawan niya kasi mataba si Sir Bello eh. Kumbaga yung katawan niya. Sabi ko, hiyang ka siguro sa trabaho talaga, di ba? So pagka ginawa niya talaga yung business natin, sobrang sisiw na lang to sa kanya. Kasi pasmado na sa trabaho eh. Di ba? So alam ko ngayong this year po magre-resign na din to si Sir Bello, no? Ina-advance congratulations ko na to si Sir Bello. Yan. Then syempre, tapos na po tayo sa fifth top earner natin. Mas malupit yung next sharer natin. Diba? Actually, hindi lang po sila 15 accounts. Family accounts po yung kinuha nila na kahit bago lang po sila dito sa negosyo na ginagawa natin, is open-minded po sila na magbukas po sila ng family account. Actually, hindi lang po silang mag-asawa yung meron ng account. Yung pati yung mga anak nila, soon, gagawin din po nilang 15 accounts. Diba yun yung nakakabilib? Kasi pag nagnegosyo ka po sa labas, like traditional business, nasa 10,000 na agad yung permit, yung pwesto, nasa 100,000, sabihin natin, 1-year contract, tapos paparenovate mo pa yun, hindi lang sigurado ako na 100,000 yung ilalabas mo. Baka 200,000, 300,000, tapos may mga monthly fees pa yun. Magbabayad ka ng tubig, kuryente, ayun, yung pwesto, tapos yung tao. What if yung tao, kinukupitan ka pa? Dito sa ginagawa natin, online business, kahit nasa bahay ka, pwede mong gawin. Kahit anong background mo, kahit asan ka man dito sa Pilipinas, kayang-kaya mo siyang gawin. So, syempre, hindi sila nagdalawang isip na kumuha sila ng family accounts kasi alam nila, in the near future, mapapakinabangan po nila yun. Nakakatuwa kasi biruin mo, nagpunta pa nga to sa office nung nakaraan eh. So, nakilala ko po sila personal. Diba, napaka-humble. Ang dami nilang gustong matutunan talaga sa negosyo natin. Diba? So, yun, hindi ko na po papatagalin. Yan. Yung family Bernardo, ang currently top 4 ng buong hits. Yan, please welcome po. Sa chat na lang. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nadidinig po ako? Kami? Yes. Yes, sir. Sige po. Bali kami na po sabay na magsasalita ng mag-asawa. Pero po kami na na hindi nga po namin akalain na kami magiging masasama sa top. At kami nga po bilang bago, bali misis ko po, bali itong November 21. Tapos ako po dito lang November 11. Tapos ito nga po, bilang bago ay nandoon po na lagi kaming positive lang. Bali ako nga po pala si Roylan Bernardo. Bali ako po ay kasalukuyang nagtatrabaho po sa Doha, Qatar sa offshore. Nagtatrabaho po ako sa offshore production platform bilang materials coordinator. Kung alam po niyo, ito po yung kuhanan ng mga langis na doon po sa platform. At ito naman po yung aking asawa na si Marites. O si Marites Bernardo, ito po ang aking asawa, si Roylan Bernardo. Isa lang po akong housewife. Bali po, ang nangyari po sa amin, habang po ako nandoon nga sa trabaho, nakatanggap nga po ako ng message buhat po sa aking mate na si Carlos Bonifacio. Siya po yung aking bali siya po ang nag-direct sa akin, si Carlos Bonifacio, na siya po yung aking, kaklase ko po siya nung ako high school.
at siya din po aking kaibigan. At sa tulong din po ng aming mentor na si Rain, bali siya po ng mga nagpaliwanag sa amin tungkol dito po sa kagandahan po ng CBOS Power System. Bali po yung nung una po kung tutusin, talagang nung una po nung unang narinig ko tong business na to, hindi pa po ako talaga pamilyar, pero nung talaga pong sinearch ko rin po sa YouTube, na nakita ko, maganda pala ako yung CBOS Power System na kapag pala ako nagpag-member ako dito, dahil sa aking narinig, ito po pala yung magiging na lifetime membership. Kaya yun po, naisip-isip ko, napakaganda pala nito, lifetime membership. Tapos pwede rin po pala itong i-transfer. Kaya po, sabi ko, napakaganda pala nito. Tapos yun nga po, nakadagdag din sa akin na nagustuhan ko ito dahil yung sa sistema nga po nito na yung meron pa po pala itong family accidental insurance na pag kinuha mo, yung isang account, magkakaroon ka po ng 120,000 na meron pong member. Kaya po gusto ko po ito talaga. Kaya po ito, sinare ko po agad dito sa aking asawa at sa aking mga anak at nagustuhan naman po ng aking asawa. Bukod doon po kasi kako marami po siyang pagkinabang na kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Kahit na wala kang alam sa ano, pwede kang kumita pa rin. Basta nandoon yung paniniwala mo na makukuha mo. Bali ito nga po sa CBOS Power System, pero sa ngayon po, ayun nga po, yung pinaliwanag ko sa aking asawa, pati sa aking tatlong anak, kaya tapos nakita po namin na maganda kung kami magkakaroon din ng magiging family account nga, na talagang sabi nga po sa future, magiging maganda ang magiging income namin, na talagang bago magkaroon kami na nasa ilalim namin, kami munang pamilya. Ayun na din po sa paliwanag ng aming mga mentor at ni Upgrades, gaya po ni Upgrades. Tapos kaya po ito nawa namin ng todo. At yung pong kung matatanda mo, Sir Mag, na nanood din ako ng yung sa 15 accounts saka yung multiple accounts kung makita po, nag-ano din ako doon, nag-comments na napakaganda at naunawaan po namin na kapag multiple accounts ay napakaganda po na magiging income in the future. Kasi po, sabi nga po, di ba, sa 15 accounts, kumbaga sa sample nga po niyo, yung sa Jollibee, mas maganda yung 15 branches, kaya mas maganda ang kikitain na in the future. Pero kumbaga sa po kasi ngayon, dati po kasi, ako po kasi may edad na rin, nasa edad na ako na 52. Ako may 52 na malapit na rin po, inisip ko kasi na malapit na rin akong mag-resign. Siguro inisip ko, 60 pa naman, may barak po ako mag-resign 60. Pero nandun po na lagi ako nag-iisip na paano na kaya, malapit na ako mag-60, mag-resign na ako, wala man lang kaming business, ganito. Na talagang inasahan lang po namin na yung trabaho ko po doon sa ibang bansa. Na inisip ko, hindi naman habang buhay po ay nasa ibang bansa ako. Kaya lagi po akong nag-isip kami mag-asawa kung ano po yung maganda naming business, paano kaya tayo, may edad na rin ako, malapit na ako mag-resign. Marami po kami inisip na negosyo, nandun po na bakery, yung karindel, yung mga bakery, hindi rin namin na kasi bukod nga sa paliwanag ninyo, yung sa upa pa lang, sa tao pa lang, talo ka na. Hindi katulad dito sa negosyo po natin na wala ka nang uupahan, wala ka nang aalalahanin tungkol sa mga kuryente, sa tubig. Kaya nagustuhan po namin ng Marami po kami negosyo iniisip talaga, karwas. Pero pag po kinukumpit ko na isa-isa, sa upa ng tao ganito, tapos yung sa kuryente, sa upa daw po kami laging nasisira ng loob namin, kaya hindi po natutuloy lagi yung plano namin mag-business. Kaya po nagpipray talaga ako na magkaroon ng business. Kaya po dumating nga po itong pagkakataon na to, na natanggap ko po yung ganitong pinakilala nga po sa akin sa CBOS Power System. Kaya po talagang nagustuhan ko, ito na yung, sabi ko sa sarili ko, ito na yung katugunan sa panalangin ko sa Panginoon na online business. Kaya
tuwan-tuwa po ako nung gabi yun. Tapos sabi ko, ito na yung bakit ko ba tinanggihan. Nung una ko po kasi, totoo lang, tinanggihan ko na nireject ko. Nung alam po na aking mate na yan, nireject ko muna. Sabi ko, parang hindi maganda yan, parang pyramid, ganun po. Hindi po agad ako talagang naniwala. Pero nung napag-pinag-aralan ko po, tapos nung siguro pag-gilis po sa akin talaga ng Panginoon, na yan na yung hinihintay mo na, di ba lagi kay ka nananalangin sa akin, yan na yung katugunan ko sa hiniling mo sa akin na hinahanap mong business, wala akong upahan, walang lahat. Kaya, yun po, nagustuhan ko. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip. Kaya po nag-family account kami. Tapos ito nga po, lalo ang higit po, yung 15 accounts, nag-15 accounts po kami mag-asawa dahil talaga pong binis namin na napagandang business nito. Na wala po talagang, ngayon sa ngayon po, nag-refer kami ng mga tao, pero sabi nga po, hindi madali. Dahil inisip ko po dati na, yung mga kasama ko, pag nag-member ako nito, sandali lang, ma-refer ko sila. Pero totoo po pala, hindi ganun, yung mismo kong mga kasama ko sa trabaho, sila pa yung mag-reject. Tapos yung kapatid ko po, inaasahan ko, nasa ibang bansa, ganito, yun din po para magre-reject. Kumbaga totoo po na kung sino pa yung mga kaibigan mo, siya pa yung magre-reject sa iyo. Pero kahit kung nakakasama, hindi na siyang nare-refer. Pero sabi nga po, talagang pagsubok ito. Pero sabi nga po, huwag kang susuko. Ituloy mo lang dahil maging think positive ka lang po. Mawawalan ng pag-asa. Mawawalan ng pag-asa. Kaya po kami, pag talagang gabi-gabi po, talagang nag-ano kami, nagpa po namin ng call center. Nag-message mo sa ako. May mga, basta bilang bago nga po, dapat may mga binibigay din suggest sa akin sila, yung Meet Carlos ko, tapos yung si Aprin na tungkol po sa ano po mga dapat gawin. Kaya, nga po, bilang bago dapat din kami sumunod at bilang makinig. Tapos bilang nga po, talaga mag-isip ka bilang downline, mag-isip ka rin talaga na strategy mo rin kung paano mo talaga makakapag-refer ng tao. Basta sa amin po, kailangan lang talaga tuloy lang, think positive. Tapos talaga po sa ngayon, bilang bago, nahirapan po talaga kami mag-refer pa. Pero nung isang araw po, napunta kami sa mall ng aking asawa. Tapos meron po nag-alok ng free taste. Tapos yung isa naman po, sir, free massage. Sabi ko, ayoko. Tapos nung naglalakad ka po ng misis ko, sabi ko, tingnan mo ako yun, nag-aalok ng free massage, lahat tinatanggihan natin, marami din silang naalok, tumatanggi. Di sa business ako natin, kahit na natatanggihan pa tayo ng nire-refer natin, at least wala naman tayong binabayaran. Ganun po. Kaya salamat po sa Panginoon dahil nalaman po namin yung business na to. Kaya yun lang po, ang masishare po namin. Napakaganda po ng business na napasukan po namin. Salamat po. Salamat po. Yun lang po. Yun lang po masishare namin. Salamat. Natawa ako dun sa may free massage nila, sir, na daanan. Lagi din akong ganyan Pagka nadadaan ako sa mga isa din kasi ako dati sa nagpapasample, yung may mga free taste, di ba? Kaya natatawa ako dun every time na yung may joke nun di ba? So, merong lalaki na dumaan sa isang corner, tapos may nakita siyang push girl doon. So, merong nakalagay doon na pagkain, hindi naman siya pinansin ng push girl. So, nung kinain niya yung pagkain, sabi niya, Miss, parang hindi masarap, halos naubos niya na yung pagkain. Ang sabi nung push girl, ganyan po yung magiging lasa ng pagkain nyo pag hindi po kayo bumili ng ref. So, ibig sabihin, panis pala yung nakain niya. Di ba? Pero yun yung nabasa ko na joke. So yung nakakatawa nung narinig ko yung sinabi nila na dumadaan sila sa mall tapos meron silang tinanggihan. So parang sa negosyo natin, pero natawa ako dun sa sa free massage. Meron palang mga free massage. Meron ganyan sa may sa may market nung time na nandun po yung office natin. Yung free massage, pero maya-maya, bang minamassage ka na, umabot na ng 15 minutes, siningil ka ng 250. Sabi ko, kala ko free massage yan. Kaya talaga kailangan, tanggapin mo na sa sarili mo na walang libre sa panahon ngayon. 'Di ba? Ihi nga may bayad 'Di ba? Tubig nga may bayad na 'Di ba? Ice candy, ice tubig. Halos lahat po ng ngayon. Paglabas mo dito, paglabas mo sa bahay nyo, mag-start ka na talaga, mag-expect ka na maglalabas ka ng pera.
Diba kahit nasabihin mong window shopping lang ang gagawin mo sa mall, magpapalamig ka lang, hindi ako naniniwala na wala kang bibilhin doon. Diba? So, ibig sabihin, kailangan, yung ginagawa mo, pagkita ng pera. So, napakaganda kasi alam mo yun, nakita nila, talagang na-open po sila na gawin po yung negosyo, then at the same time, mag-family business account po sila. So, i-shout out ko po muna kung sino po yung mga naka-family business po dito sa sa group po natin, sa buong Hits. Yan, di ba? Syempre, nakita nyo naman din po yung family Bernardo. Yan, sila Tita Dolores Ramos. Yan, naka-family accounts po sila. Actually, hindi lang po 15 accounts. Naka-15 accounts din po yung husband ni Ma'am Dolores Ramos. Then, yung mga anak niya. Alam ko, more than 60 accounts po sila. 60 accounts tama. Marami pang habulin yung family Bernardo. Grabe. Then, at the same time, sila Tito Nilo, then sila Tita Sonia, more than 15 accounts din po sila. Actually, silang dalawa po, 15 accounts na. Then, ngayon po, yung anak po nila, naka 4 accounts, naka 7 accounts. Alam ko, naka 7 accounts na din po. Then soon, 15 accounts. So, yun. Sino pa po ba? Yan, si Ma'am Miconyado. Actually, kakadagdag niya lang din po ng isang account nung anak niya. Si Maxine Loria, 4 accounts na po ngayon. Then by next week, 7 accounts na. Pero mo nakaka-relate ako, alam mo kung bakit? Kasi yung anak ko po, nilagyan ko po siya ng 15 accounts sa left side ko banda. Then meron din akong premier account sa ilalim niya. Pero alam niyo po ba kung sino po yung mga leaders niya sa ilalim? Sila Tita Lori. Pero biruin mo, bata pa lang siya, 7 years old pa lang po yung bata, ang genealogy niya nasa 150 na. Yung mga tao niya nasa 150 na. So, ibig sabihin, strong side yon. Pero yung kabila niya, premier, kasi meron po akong premier account, Uno Premier. So, alam mo yun, yung mga kabilang side niya, soon, alam mo yung mga foreigner, mga nasa, global na rin. Diba, yun yung nakakatuwa sa negosyo natin, na, alam mo yun, pwede pala yung family gawin. Pati rin pala sila Belo. Yan, sila Sir Belo, sila Ma'am Mary Ann Belo. Diba, biruin mo 15 accounts si Sir Belo, pero si Ma'am Mary Ann, soon 15 accounts na din siya. Then, sino pa po dito sa nandito sa GC? Yan, sila Ma'am Jenny, soon 15 accounts na rin yung anak niya. Yan, si Sir Nestor. Nakalimutan ko din po sabihin, naka-family account din to. Yung asawa po niya, naka-7 accounts. Yan. Sino pa po ba dito yung may nakalimutan na pa ba ako? Ayan, si Ivy Masangkay. Malupit to si Ma'am Ivy. Nagpapadala na lang to ng pera eh. Magugulat ka na lang, nagpadala na ng pera kay Sir Mark sa Cebuana. Pero alam mo yun, maganda po kasi na kahit yung mga anak po natin, lagyan po natin sila ng account habang bata pa. Kasi ayaw mo nun, paglaki nila, naka-establish na yung negosyo nila. Ang tatrabahuhin na lang nila is yung weak side. Diba? Parang binigay mo na yung left. Alam mo, parang hindi na sila mahirapan paglaki. Although, syempre, mamanahin naman po nila kung magkano po yung kinikita ng account mo. Pero iba pa rin po, pag may nakapangalan po sa kanila na account. Diba, ang sarap kaya tignan na pag nakita mo may cheque siya, 850, 10,000, 450, yun yung, alam mo yung kahit bata pa na siya, nakikita mo na yung future niya na soon top earner na rin siya ng company natin. Diba? Na-imagine ko na, nag-i-invite na eh. Pero ayun, yan. Siyempre, grabe no, ang dami po nating natutunan. Napakaraming word of wisdom po yung natutunan natin sa mga bagong pasok natin na top earner. Then soon, mas maganda po na yung mga nandito po sa Zoom, mapakinggan naman din po natin yung success story nyo. Dahil alam ko, yung iba po dito, sobrang gustong-gusto na po magsalita. Diba? So, trabahuhin po natin ngayong buwan para kahit pa paano, alam mo yun, maganda kasi nang-i-inspire ka din po ng mga tao. Yun po yung ginagawa po kasi natin dito sa ginagawa natin. Diba? Mangi-inspire ka lang, yun lang yung gagawin mo. Pwede ka na kumita ng malaki. Alam mo yun, yung isang word of wisdom na mabibigay mo o masasabi mo, baka yun yung makapagpabago sa isa sa mga nakakarinig. Diba? Katulad nga yung pasma, hindi na nga nila makalimutan eh. Diba? Pero kasi napakalalim po kasi talaga ng meaning na ganun. Diba? Then yun, syempre, maraming salamat po.
Then yon, ibibigay ko na po sa isa sa pinakamalupit na grand apply natin. Saglit lang daw. Yan, sa pinakamalupit na grand apply natin. Yan, dati po siyang stockman sa Watsons. Siya po yung nag-introduce sa akin dito sa negosyo na to. Actually, sobrang negative ko po dati nung nauna po sila, si Sir Bello sa akin. Alam mo yun, sabay sila ni Ma'am Bal na humahataw po dito sa business natin. Negative pa po ako noon. 'Di ba? So 5 years negative ako. So alam mo yun, parang nanghinayang din po ako sa 5 years na alam mo yun, naging negative ako. Nasana yung kinikita ni Sir Mark, yung resulta ni Sir Mark ngayon, naging resulta ko na din. Pero sa totoo lang, wala naman pong nauna, walang nahuli. Actually, naabutan ko nga din po yung kinikita niya po sa loob ng isang araw. Then sa loob ng isang buwan, alam mo yun, sabi ko ganito po pala talaga sa negosyo natin. Unlike sa labas, sample, yung mga CEO, never mong maaabutan yung sinasahod nila. 'Di ba? Kasi at the end of the day, kahit anong sip-sip mo sa kanila, kahit anong gawin mo, maglupasay ka dyan, yung sahod mo, yun lang. 'Di ba? So yun, tatawagin ko na po itong taong to. Sobrang saludo po ako dito. Yan, napakaraming naglabas na po ng resulta sa ilalim niya, mga kotse, top earner. So alam ko, dito po sa Zoom natin, mas marami pang maglalabas ng resulta at kikita ng malaki. So yun, lagi naman din natin siya naririnig. Yun, tawagin ko na si Sir Mark Pulmano. Ayan, so maraming salamat Ma'am Rhea Estacio sa iyong napakalupit na pag-intro po para po sa akin. And then syempre, gusto ko po munang batiin ng congratulations po yung ating mga top earners sa buong grupo ng Hits International, si Ma'am Jenny Arellano, si Sir Ramon Velo, si Sir Froiland Bernardo at si Ma'am Marites Bernardo. Actually, yung totoo hindi po pangkaraniwan yung makapag-share ka sa almost 30,000 plus na participants natin na viewers. Bakit ko lagi siyang sinasabi na 1,000? Kasi napapanood po ito sa YouTube. Oo, sooner or later marami pong tao makakapanood po sa inyo. Oo, ganun siya. So, again, sabi ko nga po, congratulations po for being one of the top earner. So, yan na yun. Natapos na yun, top 6, top 5, top 4. So, next week po yung top 3, top 2, top 1. Get ready po, get ready. So, syempre, andito po ako para kahit papano dagdagan yung mga sinabi po nila. Alam mo ba, nakakatuwang part doon sa mga nagsalita kanina simula kay Ma'am Jenny, kay Sir Ramon, kay Sir Froiland, kay Ma'am Marites. Just try to imagine iba-iba sila ng background. 'Di ba? Si Ma'am Jenny, senior account manager. Si Apbelo, currently driver. Si Sir Froiland, imagine, seaman, OFW. Si Ma'am Marites, housewife. Just try to imagine, isa po sa patunay na napakaganda ng negosyo po natin na kahit anong background ng isang tao, kayang-kayang gawin ang negosyo. Yes, opo. All walks of life. Kahit anong background mo, katulad sa amin, I am SM employee, warehouseman, stockman. Meron din po dito band guitarist. Meron din po dito steward. Meron din po dito promo girl si Ma'am Rhea. Meron po dito sa warehouse nagtatrabaho si Tita Dolores. Meron nga rin po dito mga housewife. Meron po dito online seller. Meron po dito iba-ibang mga background eh. Actually napakarami na. All walks of life, kumbaga marami na po yung mga background natin nagkaroon ng resulta. So hindi na po question kung totoo ba yung kahit ito lang yung background mo, pwede kang umasenso kasi totoo po siyang nangyayari. Which is totoo talaga siya nangyayari sa negosyo natin. Kaya napakaganda ng Savers Power 4 system kasi halos karamihan ng tao ay nabibigyan ng tsansa. Di ba ang sarap ng feeling nun? Yung taong naisama mo sa negosyo, kahit anong background niya, na-duplicate mo, naturuan mo, nakakumita ng malaki, nagbago ang buhay. Di ba ang sarap isipin na isa ka sa mga taong dahilan bakit nagbago yung takbo ng buhay niya? Di ba ang sarap ng feeling ng ganun? Di ba? Pero sabi ko nga po, dagdagan ko yung sinabi po nila, ang isa sa malaking factor
na nakatulong kung bakit umakyat ng top earner, yung top 6, top 5, top 4. Okay? Yung nakita ko po sa kanila, ano yon? Yung pagiging yes upline. Yung pagiging coachable, yung pagiging empty glass. Kasi sabi nga po natin, di ba? Kahit zero knowledge ka sa negosyo natin, wala pong problema. Oo, wala pong problema. Kung magaling ka na sa labas, kung graduate ka na sa labas, advantage mo po yan. You have an edge. Pero dito po, hindi po siya kailangan. Oo, hindi po siya kailangan. Sabi ko nga nung ako'y nagsisimula, sa umaga ako ay warehouseman, ako'y SM employee, ako'y stockman. Pagdating ng gabi, pag nagnenegosyo na ako, /businessman na po ako, /networker na po ako. So ako po ay empty glass palagi whenever ako ay kaharap ko ang aking sponsor, kaharap ko ang aking mentor, kaharap ko ang aking upline. Pag nasa negosyo po ako, yung bagay na title ko sa SM, hindi na po ako yon. Isa na po akong distributor, isa na po akong negosyante na may mentor, na may magtuturo po sa akin. Napakahalaga, ito bibigyan ko lang din siya na emphasize, napakahalaga para mabilis kang kumita sa negosyo natin yung marunong kang makinig at marunong kang sumunod. Kumbaga yan ang isa sa mga bagay na napakaganda na maging attitude ng mga nagsisimula. Yes, kasi para ikaw ay mabilis kumita, para ikaw ay mabilis magkaroon ng grupo, para ikaw ay mas mabilis magkaroon ng resulta, kailangan mo siyang ma-enhance. Kailangan mo siya na meron ka nun. Marunong kang makinig at marunong kang sumunod. Nothing more, nothing less. Kasi may magtuturo sa iyo di ba? Kaya nga just being a coachable, di ba? Then another pa na nakita ko po doon, yung sa sinabi rin po ni Ma'am Jenny kanina, di ba? Yung magpe-pray tayo. Kaya di ba, lagi po namin sinasabi yung 10, 5, 5, 3, 1. Napaka-basic. Kahit sino po, kayang-kayang gawin. Kahit bata, matanda, kahit po na babae or lalaki, yung sasabihin natin na 10, 5, 5, 3, 1 na ating pinaka-basic na ginagawa everyday, kahit sino po kayang-kayang gawin. Which is, yun nga, magpe-pray ka, okay? Tapos you give time. Totoo po yun. Bakit po kumikita si Ma'am Jenny? Bakit po kumita si Sir Bello? Bakit po kumita sila Ma'am Marites, sila Sir Froiland? Because they give time. Anything na binibigyan mo ng panahon, anything na binibigyan mo ng oras, talagang magbubunga at magbubunga ng resulta. Anumang bagay ang hindi mo binibigyan ng panahon, anumang bagay ang hindi mo binibigyan ng oras, trust me, walang resulta na mangyayari. Opo. Kasi from the start, so dahil wala ka pa naman organization, you give time talaga. You give time, effort talaga. Kasi yung iyong mga leader, gawa na sila. Uulitin ko yung iyong mga leader, gawa na sila. Nasa paligid mo lang sila. All you need to do is just to identify them. Kailangan mo silang makita. Kailangan mo silang mabunot. Kailangan mo silang ma-invite. Kailangan mo silang mapakitaan ng negosyo. Yes, opo, gawa na sila. Hahanapin mo na lang. Bakit ko sinabi na hahanapin mo na lang? Parang ang ibon. Alam mo ba yung ibon? Ibon, bird. Bird. Ang bird, wala po tayong nakitang ibon na lumilipad sa langit at biglang nalaglag sa lupa at nang inotopsy, gutom yung kanyang ikinamatay. Wala pong ganon. Ang ibon, ginawa po yan at the same time naman din yung pagkain niya nandyan na. Hahanapin niya na lang. Imagine, wala pong ibon na namatay ng gutom lang. Kasi talagang may pagkain na talaga sila. Imagine, ibon po yun what more kung ikaw ay tao. Ibig ko pong sabihin, gawa na po ang lahat na nasa paligid mo. I-identify mo na lang. Malay mo, yung susunod mo na i-chat, yung susunod mo na kakausapin, yung susunod mo na i-PPM, yung susunod mo na makakasalubong mo sa iyong daanan, sa iyong trabaho, o kamag-anak mo man na iyong makakausap, baka yun na yung itinakdang leader mo. Baka yun na. Yes, opo, hindi natin siya masasabi. Kaya every now and then, each one of you, na pag meron kang tao makakausap, i-mindset mo, baka ito yung leader ko.
Oo, kaya kailangan ko sa kanyang i-share ang negosyo. Oo, baka ito yung leader ko. Di ba? So, parang magtataho. Ang magtataho, sumisigaw yan every morning, tanghali hanggang hapon ng taho, taho, taho. Hindi niya po pinapansin yung mga hindi bumibili. Pero kamukat-mukat mo, umaga, tanghali, gabi, kakasigaw niya ng taho, taho, taho dahil ina-advertise niya yung kanyang negosyo. Meron at meron pa rin bibili. At yung mga nape-penetrate niyang bumibili ay yung mga talagang gusto talagang bumili kasi they advertise yung taho niya. Di ba? Parang yung negosyo din natin. Okay, just be consistent to advertise. Kasi ngayon, syempre from online tayo, di ba? Kaya nga po laging nire-request po namin yung talagang kailangan mo talagang mag-post eh. Kailangan mo talagang i-PM, i-advertise mo negosyo natin. Trust me, meron at merong sasali. Yung sinabi ni Sir Bello, di ba? Pag ayaw sumali, okay, sige, ayaw mo. Meron pa akong kakausapin pa, another pa. Ayaw ulit, tabi ka muna ulit, meron pa ulit kakausapin pa ulit. Ganun siya. Apply mo yung SW3. SW3 o minsan tinatawag nila SW4. Ano yan? Some will join, some will not. So what? Someone is waiting. Diba? Next. Ganun lang siya. Pag may kausap ka negative at ayaw ng negosyo, hindi pa siya ready, next. Oo. May kausap ka, wala pa daw siyang pera, marami siyang problema na iniisip, next. Oo. Meron at meron, promise. Apply mo lang palagi ito. Huwag sasama loob because this is business. Okay? Just always remember you offer an amazing opportunity. Oo, you offer an amazing opportunity to everyone. So kung hindi man niya igagrab, hindi niya makukunin, hindi niya man tatanggapin, no problem. Oo, hindi mo 'yan kawalan. Basta ang ginagawa mo, nag-share ka lang. Oo, kasi yung sineshare mo, makakatulong yun sa kanya. Pag ayaw niya, edi next, edi share ka lang ulit. Diba? Ganun lang po siya. Kaya nga sabi ko nga po, yung leader mo, yung tao mapapasali mo, gawa na po siya. I-identify mo na lang yung tao nasa paligid mo kung sino ba yung pinaka-leader mo sa kanila. Pwedeng kamag-anak mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng pamangkin mo, pwedeng pinsan mo, pwedeng kapitbahay mo, pwedeng classmate mo dati, pwedeng katrabaho mo, pwedeng ka-chat mo ngayon, or pwedeng mismo ka-Facebook mo. Marami. Napakarami. Trust me. Pag in-apply mo to, ang dami-dami mong makikreate na panibagong tao. Promise. Oo. Kaya 10-5-5-3-1. Always do that. 10-5-5-3-1, 10-5-5-3-1. Then dagdag ko na rin, hindi naman ito masyadong matagal, dagdag ko na rin yung sinabi nila Sir Froilan, napakaganda po nun. Imagine mo, kung ikaw ay isang OFW, kung ikaw man ay isang nagtatrabaho ngayon for almost longer years na, I know nag-iisip ka magnegosyo sooner or later. Tama? So totoo yung sinabi nila Sir Froilan, pag nag-traditional business ka, ang laki ng kapital, mag-iisip ka sa renta, kasi syempre wala pong libreng pwesto ngayon. Talagang kailangan mo mag-down 3 months advance, 3 months deposit. Depende sa mapag-uusapan nyo ng may-ari nung lote. Papagawa ka pa ng store mo. Magpapasweldo ka pa ng tao. Magbabayad ka ng ilaw at saka tubig. And then sakit sa ulo yun. Kasi imagine mo bilang isang negosyante, gigising ka na napakaaga. I-open mo yung roll up mo. Papasok mga empleyado mo. Uuwi ka rin, ikaw ang pinaka-last na mag-uuwi kasi i-monitor mo sila. Go-compute mo kung magkano kinita. So, ibababa mo. Everyday po yun. Everyday. Kaya nga medyo hassle talaga pag nag-traditional business ka. Gaano ka-convenient, gaano ka-advantage ang Savers Power 4 system, yung mga disadvantage ng mga negosyante na, alam mo yun, yung meron sa kanilang sakit sa ulo, dito sa atin wala. Wala kang binabayarang pwesto because internet tayo, online tayo, di ba? Wala tayong pinapasweldohang tao. Kahit na yung meron tayong manager, gwardiya, mga tawag doon, cashier,
So, lahat yon libre. Yung mga office natin sa ibang bansa, pati nasa Pilipinas, lahat yun libre. Pangatlo, wala kang binabayarang ilaw at saka tubig. Pang-apat, yung negosyo mo, pwede mong dalhin kahit nasaan. Imagine mo, ang ganda niya. Kasi kahit natutulog ka or kahit nasa bahay ka, nakaupo or nakahiga, magagawa mo negosyo. Di ba? Ang ganda-ganda nga. Kaya nga napaka-convenient nga niya eh. Sobra. Lalo na pagka totally naintindihan talaga ito ng kahit sino mang tao nakakapakinig. Trust me, magkakaroon siya ng ilaw sa isip. Oo nga no, parang ang ganda ng sinasabi nila kasi at least kahit papano, hindi ka na mahihirapan. At least kahit nasa bahay ka lang, kasama mo pa yung family mo, pwede kang kumita ng malaki. Iba na po kasi ang panahon po ngayon. Yung dating sinasabi nila na kailangan mo maging working hard para kumita ka ng malaki, lalo na ngayon nagkaroon ng pandemic, parang nabago talaga siya. Nabago talaga siya sobra. You should be working smart. And then once na ikaw ay part ng Savers Power for System, nagiging working smart ka na because meron tayong e-commerce, meron tayong sistema na, meron tayong system support na. Kaya nga kahit sino po talagang matututo sa negosyo po natin. And then ang gaganda at gagwapo pa ng mga nagme-mentor, di ba? Isa ka na rin doon syempre, di ba? Kaya like what I said, tama po 'yun, yung inyong mga decision. And then lastly, the family account, napakaganda po sobra. Kaya nga sabi ko nga nung ako'y binata pa, hindi ko pa siya naiisip. Pero nang dahil ako ay nagkaroon na ng pamilya, so talagang alam mo 'yon, syempre, wala naman pong magulang na ayaw mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak eh. Tama ba? Hangga't maaari, hangga't malakas ka pa, hangga't buhay ka pa, hangga't andito pa tayo. Alam mo yung parang tipo na gusto mo maging maganda yung kinabukasan nila hanggang sa sila ipaglaki, di ba? Napakaganda ng negosyo po natin. Once na, alam mo yon, kung ikaw 15 accounts ka na, yung partner mo 15 accounts na, yung anak mo bigyan mo rin ng account. Para sooner or later, hindi sila magtatrabaho. Sila ay magne-negosyo katulad mo. May papakita ako sa inyo, isang lang to bago ako mag-reminders. Natutuwa lang po ako dito. Imagine mo to kung gaano kaganda yung negosyo natin ngayon. Pagpasensyahan nyo na yung background. Pagpasensyahan nyo na yung background. Pero still, gusto ko lang itong ma-emphasize. Imagine mo yan, yan. So, imagine mo yan kung gaano kaganda tong negosyo natin yan po yung baby ko, yan po yung anak ko po. 7 years old, her name is Yuan. Imagine mo to, guys, meron kang matututunan. Di ba nakikita mo ko ngayon, nagsasalita po sa harapan ng aking laptop. Di ba? Minsan, yung totoo, yung anak ko nakatingin sa akin. Oh, I know, nai-interrupt ako kasi may nanonood sa akin na audience. Pero still, sinasabi ko na nga lang, ang kagandahan ng negosyo natin dahil napapanood ka, dahil napapakinggan ka, dahil nakikita ka ng iyong anak, normally na kung ano yung ginagawa mo, gagawin niya pagdating ng araw. Parang yung word na, what monkey see, monkey do. So what do I mean? Kung meron kang anak, 7 years old, kung ano man edad naman din yan, trust me, sooner or later, mabibuild mo sila. Bakit? Ibang tao nga nabibuild mo What more yung anak mo pa? 'Di ba? Kaya nga sabi ko ngayon, ang ganda ng negosyo natin kasi yung mindset natin as bilang isang negosyante, pwede natin maipasa sa kanila. Kaya nga sabi ko, nung nakatingin siya sa akin yan, that was nung nakaraang Friday yan. Natatawa lang ako habang nag-share ako dun sa isang grupo, tapos nag-awarding po tayo. Nanonood lang siya sa akin. Nai-interrupt ako, pero sabi ko na nga lang, hindi ko siya makausap kasi nagsasalita ako Pero nakikita ko, nakatingin siya sa akin, walang kurapan. Kasi natutuwa siya kasi nagkikwento daw ako. At the same time naman din, nakikita niya yung ginagawa ko. Sabi ko ba, sooner or later, gagawin mo rin to. Oo. Kumbaga, mommy and daddy will make a way para sooner or later, hindi ka na magtatrabaho. Ikaw ay magbi-business kagaya din namin. Yung bagay na na-experience namin nung kami nagtatrabaho na mahirap, hindi na namin siya ipapa-experience sa'yo because hahawa ka na ng isang negosyo. Ganon siya. Di ba napakaganda ng negosyo natin? Di ba? Kaya nga sabi ko nga, balik muna ako dyan. Kaya nga sabi ko nga, kung meron kang anak, okay? Especially kung ikaw ay magulang na, bigyan mo sila ng account. Hindi man nila ito gawin ngayon,
Okay? Ulitin ko ha, hindi man nila ito gawin ngayon, no problem. Pero still, sooner or later, yung tinatrabaho mo para pa rin naman sa kanila yon. Bigyan mo sila ng account pag ikaw ay 15 accounts ka na. Okay, uulitin ko ha. Bigyan mo sila ng account pag ikaw ay kumpleto ka ng 15 accounts. Okay, para hindi ka masyadong mahirapan. Kasi nabigyan namin siya ng account kasi kami ay kumpleto na. Ganun po siya. So sooner or later, alam ko, mabibigyan mo rin siya. Kaya nga ang ganda ng negosyo natin, di ba? Kahit family mo, kahit partner mo, kahit anak mo, pwede mo isama sa negosyo. Just try to imagine kung ikaw nagtatrabaho. Lalo na sa Watsons namin dati, alam yan nila Socorro, nila Tita Lori. Sa trabaho, sa corporate world, bawal ang pamilya. Bawal na bawal. It's parang tipo na conflict of interest na yon. Ang negosyo po natin, pwedeng isama ang pamilya. Ganon siya kaganda, sobra. Ganon siya kaganda. And then trust me, maitatama pa yung mindset ng tao. O kahit yung anak mo, maitatama talaga yung mindset because the environment na sinasamahan niya, puro negosyante mag-isip. Puro matured mag-isip. Then sooner or later, yung anak mo magiging matured din yan magsalita. Matured siya mag-isip, matured siya gumalaw, matured siya alam mo yun, manamit, lahat. Pagmamatured talaga. Especially ba, once siya ay member na, so talagang maduduplicate talaga siya. Like what kung ano nangyayari din sa amin, ganun din talaga siya, ganun din mangyayari. Kaya nga, 23 years old ako nung nag-start ako sa negosyo, di ba? So ngayon, at the age of 30, kahit papano, ang laki na rin po ng pinagbago rin in terms of pagsasalita, pagnanamit, pag-iisip, paggalaw, and then yung mga result at kinikita, ang laki talaga po ng pinagbago. Kaya napakaganda talaga ng negosyo. Then, last before I remind, trust me, ito yung sinabi sa akin ng mga uplines natin when the very start, okay, nagnenegosyo. Sabi sa akin, Mark, alam niya nila Belo. Alam ko, mismo nasabihan din sila Belo nito eh. Mark, hindi ka namin papangakuan ng langit at lupa kasi walang ganun. Ang ipapangako namin sa iyo ay ang 100% na suporta. Na the moment na gawin mo ang negosyo, kasama mo kami. Kasama mo kami na dati tayong wala. Kasama mo kami nakikita ng malaki, kasama mo kami makakabil ng resulta, kasama mo kami na magbabago ang takbo ng buhay mo, which is totoo siyang nangyari. Alam yan nila Belo. Alam yan ng mga tao medyo years na rin po dito, nila Sir Bregs, nila Ma'am Ria, nila Rain. Alam po nila yan lahat. Then trust me, mababago talaga ang buhay mo. The moment talaga na seryosohin mo at bigyan mo talaga ito ng panahon. Yung galing mo sa trabaho, trust me, pag in-apply mo sa network, ang laki ng potential mo na kumita ka ng malaki. At ang dami mong mga tao mababago talaga ang buhay. Pag yung abilidad mo na ginawa na meron ka, nilagay mo sa network, ang laki po ng pagbabago mangyayari. Di ba? Makakapag-inspire ka ng maraming tao. Marami ka pang mga tao matutulungan magbago din ang buhay. Ganyan kaganda ang negosyong ginagawa natin. Di ba? Kaya hindi siya basta-basta lang. Oo, di ba? So, ayun, tapos na po ako. Reminders na po tayo. Okay? Slide ko lang po ito. Slide ko. Okay. So, ito po. Reminders na lang po. So, at least kahit paano. Ito kung bakit ko lang po ito lagi sinasabi kasi may mga bago palagi tayo nakakapanood or mismo na lagi nakaka-attend. At least kahit paano, remind lang din po sa kanila. So, yung nakikita nyo po sa may screen po ngayon is my Facebook. So, I just request or maglalambing lang po na kung sakali na yung cover photo mo at yung picture mo, magkaroon ka ng Savers Power for System. So, kung wala ka pa niyan, manghingi ka ng copy sa iyong sponsor sa upline mo para mabigyan ka, para kahit papano ma-upload mo yan at makapag-add frame ka ng picture. ng Savers Power for System na may logo ng HITS. Bakit natin siya ginagawa? Because para iisang uniform lang po tayo, iisang galaw. Wala yang kinalaman sa pagyaman. Pero malaki ang kinalaman yan para iisa lang po ang tono nating lahat. At the same time, malaki ang curiosity na magagawa niyan, especially sa Facebook world, sa mga friends mo. Kasi curiosity yan. Ano yung Savers Power for System mo? Diba? So next, ano pa?
yung Hits International group page po natin. So hindi na siya updated yung members na yan kasi nadagdagan na rin po yan. I request po na kung ikaw ay may official account na, so mas maganda magpa-add ka dyan or kailangan andyan ka para lahat ng recorded videos natin, dyan kasi natin ina-upload para napapanood mo. Okay? So pwede mo siyang mabalikan. Kaya kahit hindi ka man, kumaga, hindi mo man natapos yung ating gathering o hindi ka man naka-attend dahil sa tulong ng technology, mapapanood at mapapanood mo pa rin dyan. Okay? Then make sure kapag ikaw ay member na, invite ka rin dyan ng mga members mo. Official member ha, na may account. So i-add mo lang sila dyan, i-invite mo lang. So from time to time naman, tinitingnan naman namin yung mga request eh. So ginagrant naman namin at approve once na alam naman natin ay member natin. Pag hindi natin member, de-decline po yan. Kasi Hits International page yan eh. Okay? Then ito, yung Savers Power for System Extra Income Legit Negosyo, ito open for all. Kahit hindi pa member, okay lang. Basta wag lang po taga-ibang company. Okay? Kasi wala taga-ibang company. Kasi may nakikita po ako dyan, nag-a-add or ina-add nila taga-ibang company. Wag naman po. Oo, kasi purely Savers Power for System po yan. So, kailangan naka-join ka dyan kasi dyan kami nagpo-post eh. Diyan kami mga nag-share eh ng mga pinopost natin through Savers Power for System. So the moment na naka-add ka dyan, so syempre make an invite. Invite at least 20 to 30 person every day. Uulitin ko, invite at least 20 to 30 person every day na ini-invite mo dyan. Kasi sooner or later, nakikita ko po yan na isang malaking pool, isang malaking aquarium na punong-puno ng isda at ikaw ay namimingwit ng mga gusto mong hulihin na isda. Bakit ko po sinasabi yon? Imagine mo, ang group page natin na yan ay isang malaking pool. Sooner or later, hindi man siya ngayon, pero sooner or later, dahil palaging nakikita ng mga taong naka-join dyan, laging nakikita na laging may mga kumikita, merong mga, alam mo yung activity, may mga nagjo-join, may mga sumasali, dahil lagi nilang nakikita dyan, sooner or later, magtatanong at magtatanong sila dyan. How? Paano? Paano sumali? Then the moment na sila ay nagtanong na yan, malaking factor na sumali yan sa'yo kahit iba ang makasagot. Bakit? Pag sinearch natin ang pangalan niya at nakalagay dyan, invited by Bregandale Sadje, kahit example, kahit ako yung makapagsagot sa may post ko, nag-post yon, pero dahil siya yung nag-invite, sa kanya yung mapupunta. Kaya lamang po yung mga taong laging nag-i-invite dyan. Uulitin ko po, lamang po yung mga taong nag-i-invite palagi dyan. So again po, it is a big aquarium. Malaking swimming pool po yan na punong-puno ng maraming isda. Oo, kaya wag mo kapaguran kasi dyan palagi tayo nag-a-update eh. So make sure na meron kang invite kasi from time to time na kino-confirm naman po namin yan. Tapos syempre, ayan, yung pinopost natin dito, okay, pwede mo naman i-copy-paste eh. Pwede mo i-copy-paste at i-post mo sa iyong Facebook kung wala ka pa naman totally na ipopost pa. So copy mo yung caption, save mo yung picture, i-re-upload mo sa timeline mo para yung Facebook mo, Facebook world mo or Facebook friends mo ma-curious. Then make a tag. Pero request lang din po ako. Ako po nung nakaraang araw, ako ay nalimit ni Facebook. Na-restrict po ako dahil sa dami daw ng pagtatag ko. So make sure po na ilan lang mga tinatag mo. Yung mga pinaka-pointers na gusto mo makakita ng negosyo. So ina-advise ko po yun. So ngayon nakakapag-tag na po ako ulit. Pero hindi ko na po gagawin yung almost 100 na tag. Oo, yung mga prospect mo lang din talaga. Okay, para lagi sila nare-remind pag nagpo-post ka. Okay? Then, make sure na you have like, comment, and then mention ng mga pangalan ng iyong mga prospect. Gawin mo siya every day. Just be consistent. Katulad nga sinabi ni Ma'am Jenny, di ba? Consistent lang din niya pinopost yung kanyang mga dapat i-post. So, consistent mo lang din po ito gawin kasi makakapag-direct ka. Uulitin ko po, gawa na yung leader mo. Gawa na yung taong sasali sa'yo, i-identify mo na lang. At the same time, syempre, kukuha ka ng pangpain. So, yan po yun. Di ba? Para kahit paano, ma-attract sila. Ma-attract. Di ba? Then next,
Ayan. Then syempre, the moment na may maghaw, the moment na merong kang gusto mong pakitaan ng negosyo, make a GC. Labelan mo syempre kung pang ilan na invite na yon. So lagay mo yung pangalan mo tsaka number ng kung pang ilan na siya. Tapos i-add mo yung kliyente mo, ikaw, tapos yung sponsor mo. Tapos send a GC, send a video, send a photo, and then information about Savers Power for System. The moment na mapanood ng kliyente mo, do video call for closing advice. Okay? So gawin mo siya every day. Then, yan, yung ano natin, basic, 10-5-5-3-1. 10-5-5-3-1, 10-5-5-3-1. Kung may downline ka na gusto mong turuan ng basic, okay? Kung may downline ka na nag-full-time at anong gusto mo ipagawa sa kanya, 10-5-5-3-1 is the best na kailangan niyang gawin every day. 10-5-5-3-1. Kahit hindi na siya mag-isip muna ng mga kung ano-ano mga dapat gawin, 10-5-5-3-1 muna ang dapat niyang mamaster. 10-5-5-3-1 muna. 10-5-5-3-1. Okay? Then, eto before po ako magsabi ng mga promos pa, maglalambing lang po ako sa ating 30,000 plus na participants po na nandito. Ako po yung maglalambing. Once na ikaw ay syempre member na rin po natin, just do subscribe sa ating sa ating YouTube channel. Kasi wino-work out ko po siya na lahat ng ating mga gathering, lahat ng ating mga mentoring, ina-upload ko rin po dyan. Kasi ako naman din po kasi hindi naman po ako madamot. Oo, hindi naman po ako madamot sa kaalaman. Kung bakit ka natuto or kung bakit ako natuto ng ganitong kaalaman, because meron pong mga tao na nagsishare din ng kaalaman din nila. And then ang blessings po, hindi pwede na sa'yo lang siya mariretain. Kailangan mo rin siya i-share din po sa iba. What do I mean? So, dyan po natin siya ina-upload, and at the same time, make sure na subscribe ka dyan. Para sooner or later, pag meron kang prospect na nasa ibang lugar, pwede mo i-copy-paste or copy yung link, i-paste mo doon sa messenger para mapanood niya. Parang Sir Froilan, di ba? Naintindihan niya yung 1 versus 15 accounts. Tapos meron din ako mga ina-upload din dyan ng mga ilang pa mga videos pa. Pero majority po kasi, so dyan ko na ina-upload na talaga eh. So, please do na mag-subscribe po kayo. Okay, sa ating YouTube channel. Kasi sooner or later, pag yan ay na-maximize po natin, promise po, napakaganda po niya na malaking tulong sa buong grupo natin. At kahit sa'yo, kahit sa mga downlines mo pa or future downlines mo, malaking tulong po yan. Tapos pwede mong balikan eh, bawat mga topic natin. Di ba? So it's unlimited, pwede mong na mapanood. Kaya nga once na uploaded na yung video, it's a lifetime na po. Basta wag mo syempre i-delete yung account. Ganun siya. So next. Yan. So 1M Possible, malapit na. December 9 na po ngayon. Sa December 12, which is Saturday, ang last day of clicking po natin. So congratulations po sa lahat po ng kasama namin sa 1M Possible. We will make a buzz. We will make another history ulit na 1M Possible ng buong Saviors. So mas maganda po kasama ka dyan. December 12 po. So December 18 ang ating video shoot. Okay, so naka-synchronize na yan. Meron na pong plano dyan. Ibababa na lang po namin sa inyo once na fully furnished na doon sa mapag-uusapan ng pinaka-top leaders. Okay? Then, di ko na pa-play yung video. Then, yan, eto na. It's the most wonderful time at Savers Power for System sa grupo ng Hits International. So, alam naman po natin na may naka-float tayong promo. December 1 up to December 20. 1 direct, okay? Or 1 point is equivalent to 1 Christmas basket. So, from time to time, ina-update po namin ito. Gusto ko lang pong i-congratulate ang ating mga qualifiers na. So, congratulations, Ma'am Dory Di Mailig. Meron na po siyang 1 direct, di ba? Congratulations, Ma'am Virgie Mirabel. Meron na po siyang 1 direct. Congratulations, Ma'am Mi Conyado. Meron na po siyang 2 directs, di ba? Congratulations. Madadagdagan pa yan, panigurado. Congratulations, Sir Bregan Dale Saje. Meron na rin siyang 1 direct. So, congratulations po. Sa mga hahabol pa, so, advice mo lang po kami or kung meron man po ako hindi po nabanggit, so, advice mo lang po kami para ma-update po namin ito. Bakit ko po sinasabi na kailangan ng direct na panibagong tao? Because you need organization.
So malaking tulong po yan para sa paano madagdagan ka, maduplicate ka, dumami ka, lumaki ang organization mo. Okay, so kaya po namin sinasabi kailangan bagong tao, bagong direct, hindi po rehead. Bagong direct, bagong tao. Yan siya, di ba? Congratulations sa mga qualifiers. The next, yan, maintain and win. Okay, raffle promo from December 1 to December 30. So sa lahat po ng mga nagme-maintain na po sa ating Unopreneur, sa ating hits, so gusto ko lang po i-congratulate ang ating mga qualifiers na may chance ka manalo ng appliances sa awarding natin sa January na yan. So congratulations Sir Ramon Belo, di ba? Congratulations po Sir Bregandale Saje. So may yung mga ano yan, may mga one entry na yan. Congratulations Ma'am Jenny Arellano. Sorry lang kasi naging double Y yung kanyang Y. So, congratulations Ma'am Dory Di Mailig. Congratulations Ma'am Connie Peralta. Si Ma'am Connie, 3 na po entry. Imagine, grabe 3 na entry. Diba? As many as you can po yan, pwede. So, the more entry you send, so the more chances of winning, syempre. Ganun po siya. So, ano pa? Congratulations Sir Jeric Mendoza. And then, congratulations Sir Nestor Abestado. So, congratulations Sir Jeric Mendoza. Dalawa na ulit. Dalawa na pala si Sir Jeric. So, na typographical error lang. Dalawa na kanyang entry. Congratulations po. So, yun. Di ba? So, ito yung ating face mask. Okay, Savers Power for System face mask. So, I highly recommended po ito. If ever member ka namin or Savers Power for System ka, magkaroon ka nito. It's our branding ng buong grupo. Okay? So, mas maganda magkaroon ka niyan. Kasi sooner or later, magagamit mo yan for the upcoming events po natin. Diba? So magkaroon ka niyan. So mura lang yan. 49.99 cents or 49.99 pesos lang po yan. I-round off mo. Diba? 50 pesos lang po yan. Washable, cotton. So comfortable din po yan. So at least branding po natin. So malaking factor niyan pagka lagi mo yung suot-suot. Maraming mga tao makakakita at maku-curious about Savers Power for System branding. Uulitin ko, just always advertise your business. Okay? Advertise your business. Always advertise. Kahit yung mga tao sa paligid ay hindi pa naman sila totally na alam nila yon, magkakaroon sila ng curiosity. Kasi ma-identify mo yung mga taong sasali sa'yo. Always you advertise the business or Savers Power for System. Okay? Then, yan. Tapos na po. Yung ating Hits Mastermind for tonight. I hope na sana marami po kayo natutunan. Sana po kahit papaano may naitulong din po kami na na-share po. At the same time, pare-parehas po tayo na maging productive po. So before we end, before picture po tayo, gusto ko lang pong tawagin yung ating settle girl po kanina for our prayer. After po ng prayer, tayo po ay magpipicture na. So, please welcome po si Ma'am Rain Labaw.